Magandang gabi sa lahat. Welcome sa Parabellum. Kasama ko ngayon si Ivan Barbato. At syempre, pag-uusapan natin ang kinabukasan ng OSINT, ang paggamit ng artificial intelligence, hindi lang sa larangan ng militar, kundi pati na rin sa sibilyang larangan. At syempre, lahat ng may kinalaman sa pananaliksik. Ang OSINT na hindi naman na yun lang nagsimula. Sa totoo lang, ang OSINT ay matagal nang umiiral. Palaging ginagamit ito ng mga militar marahil ang higit na nagbigay pansin sa OSINT ay ang kaso ni Teixeira. Noong lumabas yung Amerikanong sundalo, yung tauhan ng hukbong panghimpapawid na nag-leak ng mga dokumento sa loob ng Discord. Sa totoo, ang ulat ay para sa mga Amerikanong general na may 3 o 4 na bituin. At lumabas na halos lahat ng datos na nandoon, sa totoo lang, ay kinuha o galing kay Oryx o mula sa iba pang OSINT na nakatuon sa pag-uuri ng nawalang kagamitan sa digmaan sa Ukraine. Kaya kapag nakikita ko ang mga tao na minamalitang OSINT, tandaan ninyo na mismo mga 4 na bituing general ng Amerika ay tumatanggap ng datos mula sa mga OSINT na pinagkukunan. Oryx, bakit? Kapag malinaw ang proseso, transparent ito, at bawat nawalang gamit ay nadodokumento ng larawan na may lokasyon. Hindi natin ito babaliwalain. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa, ang mahalaga ay mapapatunayan ang pamamaraan at maganda ang balita. Kaya kahit ang mga Amerikano ay gumamit ng mga OSINT na mapagkukunan para suriin at pag-aralan ang labanan sa Ukraine. May ilang bagay na ilulunsad natin ngayon, kaya bago pa man natin bigyan ng pagkakataong magsalita si Ivan, una bibigyan namin kayo ng balita tungkol sa aming app habang live tayo dahil may mga development na kasalukuyan isinasagawa. May ginagawa rin kami sa distributed client na tulad ng SETI na magagamit ninyo para matulungan kami. At syempre, may mga balita rin tungkol sa mga gusto naming gawin sa hinaharap, pati na rin tungkol sa OSINT. Malamang ay susubukan namin gumawa ng mga kurso o mga bagay na wala pa ngayon. Napapansin ko, madalas ako makatanggap ng daan-daang email itong mga taon mula sa iba. Sino ang dapat kong tawagan o puntahan para sa OSINT? Kaunti lang talaga ang mga kurso, kadalasan para sa forensic at mga ganung bagay, kaya't nagtatrabaho kami ngayon sa iba't ibang bagay. Kaya magiging isang particular na interesting na taon ito. Sige Ivan, salamat sa pagpunta. Maaari ka na magsimula. Mirko, salamat. Maraming salamat. Nandito na ako. Kumbaga, dito sa Portugal, punong-puno ng pangungulila sa iyong komunidad. Kailangan niya magtrabaho ngayong gabi. Hindi siya pwedeng makinig lang dahil marami rin tayong itatanong. Ang presentasyong ito, itong serye ng mga presentasyon na inihanda namin ay may layuning maging talagang interaktibo rin. Magsisimula kami at ipapaliwanag kung ano ang nais naming gawin. Dito nagsimula ito. Ito ay isang serye ng mga usapan kasama si Mirko na kasama ng kanyang grupo at mga moderator ay tumututok sa OSINT. Tungkol ito sa intelihensyang gumagamit ng impormasyong mula sa mga bukas na mapagkukunan. Na hindi lang siya ang nag-iisa sa larangang ito, matagal na niyang pinagtutuunan ng pansin ang sektor na ito at naisipan naming magpalalim pa. Kaya magbibigay kami ng serye ng mga impormasyon. Una sa lahat, unawain ang impluwensya ng artificial intelligence sa disiplina na ito. At sa huli, kung anong impormasyong mula sa mga bukas na mapagkukunan ang ginagamit sa mundo ng militar at depensa. Gawin muna natin agad ang isang disclaimer. Ganito gumagana ang Palantir. Pagkatapos ay baka ipaliwanag pa natin ng mas mabuti kung paano nila ginagawa ang pagkalap ng impormasyon. Nabanggit mo ang Ukraine, Mirko. May naalala ako. Hindi ko lang sure kung nasabi ko na ito sa iyo ilang linggo nang nakalipas. Nalaman nila ang lokasyon ng aircraft carrier na Gerald Ford dahil sa isang leak. Kaya dahil sa pagtagas ng impormasyon mula sa open source. Galing sa isang sundalong Pranses na tuwing umaga ay nagjo-jogging sa platform ng aircraft carrier at iniwan niyang bukas ang kanyang smartwatch, yung mga uri na nagre-record kapag tumatakbo ka. Kaya napaisip ang mga OSINT operator. Bakit may tumatakbo sa dagat? Tama, isang tao na tumatakbo sa gitna ng dagat ay gumagawa ng parang oval na ruta. At syempre, naka-off ang transponder ng aircraft carrier pero nalaman pa rin kung nasaan ito.
Kaya ang OSINT o Open Source Intelligence ay tiyak na may impluwensya rin sa mga desisyong ginagawa sa militar at makikita rin natin ito sa sibilyan na aspeto. Dahil lalong lumalaganap ang pangangailangan na gumawa ng intelligence na hindi naman pagpo-profile ng mga tao gaya ng madalas na naririnig sa Italia, lalo na nitong mga huling panahon. Ang OSINT ay bahagi ng pamilyang OSINT kaya ito ay pananaliksik mula sa open sources. Pagkatapos ay may finite na nakabase sa pananalapi kaya intelligence pa rin na may kinalaman sa mga numero tapos may sigint na tungkol naman sa mga signal. At pagkatapos, ang huli, yung klasikong alam nating lahat mula sa mga pelikula ni Zeppelin na tinatawag na UMINT, yung ginagawa ng mga tao mismo. Ginagawa ito ng Palantir. Kinokolekta niya lahat, inilalagay ang lahat ng impormasyong ito sa isang kaldero na kumakatawan sa nervous system ng kanilang mga pananaliksik. At pagkatapos ay may otak na nag-oorganisa ng lahat. Kaya ang mga impormasyong ibinibigay ng Palantir sa mga sistemang militar ay dagdag at pagsusuri rin ng mga impormasyon mula sa open sources. Ang E-Link ay nagbibigay ng mga elektronikong signal na halimbawa kamakailan lang ay nagawa ng mga Chino na muling buuin ang ruta ng B2 gamit yon. Nagawa ng mga Chino na muling buuin ang ruta. Tama. Aminado tayo na ang mga disiplina na dati ay magkakahiwalay. Kahit na pareho ang larangan, na yon dahil sa artificial intelligence, nagagawa na nating pag-isahin ang mga ito. Kaya nating mag-cross-check, magsaliksik, lahat ng sabay-sabay para makapagbigay ng impormasyon sa mga intelligence system na maaring gamitin para sa targeting, vetting, o para matukoy ang isang tao. Balita tungkol sa autonomiya. Kahapon, si Izz Albin Aladad nahuli siya sa Gaza, tinamaan ng misal ang bahay niya. At yon ay koleksyon ng mga impormasyong galing sa UMINT, kaya mula sa mga taong nandoon mismo at nagbibigay ng impormasyon. Pero pati na rin mula sa masusing pagsasaliksik sa vetting na ginawa sa taong tinutukoy. Paano nga ba nabuo ang ideya namin? Nabuo ito matapos ang pagpupulong nina Trump at Xi Jinping ilang araw na ang nakalipas. Bakit? Dahil ang pagpupulong, makikita natin ito sa huling bahagi, kaya huwag kayong bibitaw, manatili kayo hanggang sa huling segundo kasama namin dahil ipapakita namin sa inyo ang isang ulat, isang serye ng mga ulat na ginawa namin. Muling ipinakita ng pagpupulong ng Estados Unidos sa China ang pagkakaiba at paghahati sa pagitan ng dalawang mundo, ang tanging dalawang makapangyarihang bansa sa buong mundo at pandaigdigang antas. China at Estados Unidos. Nagmadali ang Estados Unidos. Gaya ng dati, gumagawa sila ng kanilang mga anagram, mga engrandeng katawagan para subukang gumawa ng buod na sa huli ay wala naman. Tinawag nila itong summit ng 4 na T, trade o kalakalan, technology o teknolohiya, Tehran at Taiwan. Habang ang mga Tsino na tahimik at gumagamit ng mga simbolo, ang siyang nagdaos ng pinakamahalagang pagpupulong sa templo ng langit. Kaya, malamang ipinapahiwatig sa atin ng SIGT na mas pinahahalagahan na yon ng mga Tsino ang mga kaganapan sa kalawakan kaysa sa mga nangyayari sa lupa, ang mga makamundong bagay at lalo pa nating makikita ito. Mananatili sa kasaysayan ang summit na ito, lalo na sa huling bahagi kapag nakita natin ang ulat tungkol sa summit dahil walang balitang lumabas, puro propaganda. Ngunit hindi talaga natin naintindihan kung ano ang tunay na napagkasunduan nila. Isang summit na mananatili sa kasaysayan dahil hanggang kamakailan lang ang mga summit ay nakabatay sa usaping pantao at militar. Nagpupulong ang mga leader at kapag malakas ang puwersang militar tulad ng kapag nagtitipon ang Estados Unidos at Rusya. Nagagawa nilang ilagay sa parehong antas ang dalawang kapangyarihan na sa totoo lang ay hindi naman magkapantay pagdating sa ekonomiya o impluensya sa ibang mga bansa. Ang summit na ito ay tatatak sa kasaysayan dahil may dalawang variable na di napansin. Ang unang variable ay ang malawakang presensya ng mga non-state actor. Hindi halal mga kumpanya sa esensya na naging mga higante at may impluensya sa buong mundo. Si Elon Musk, gamit ang kanyang Starlink, ang nagdedesisyon kung kailan ito bubuksan at papatayin. Lahat ng impormasyong natatanggap ng mga Ukrainian sa larangan ng digmaan ay dahil sa Starlink. At kaya may isang tao na hindi halal at hindi kinatawan ng isang estado na siyang nagdedesisyon sa kapalaran ng maraming tao.
O kaya naman, ang kaso ni Jensen Huang na gamit ang kanyang mga GPU o Graphic Processor Units ay nasakop ang mundo at siya ang nagdidikta ng geopolitika sa issue ng Taiwan at sa marami pang ibang usapin. Bago tayo magsimula sa presentasyon, Mirko, gusto ko lang linawin ang dalawang madalas na di napapansin. Ang issue ng Taiwan na makakatulong sa pag-intindi habang dinedevelop ang Puyosin at ang tanong kung aatakihin ng China ang Taiwan o kukunin nila ito pagsapit ng 2,004 sa pamamagitan ng soft power. Bakit napakahalaga ng Taiwan sa mundo? Ito ang isa pa sa mga mahahalagang variable sa summit na ito. Para sa TSMC, ang Taiwan Semiconductor Manufacture Company, sila ang gumagawa ng mga chip sa buong mundo. Pero ang tanong ng lahat ay, bakit hindi pwedeng gawin ito sa ibang lugar? Ayun, ang TSMC ay may hawak na mahigit 70% ng pandaigdigang merkado ng mga chip at ang dalawa pang mahalaga ay ang Samsung. Bukod pa ron, gumagawa rin ang Samsung ng mga memorya at ang Intel naman, pero hindi man lang nila kayang tapatan ng TSMC. Bakit kaya ganon? Naintindihan na natin yan nung isa sa mga unang live natin na ang lahat ay nauuwi sa kakayahan sa pag-compute, kaya kakayahan sa pagproseso, mas mabilis at mas malakas ang pagproseso kapag mas maliit ang chip. Magbibigay lang ako ng dalawang numero ang magpapaliwanag ng lahat. Ang mga Chino ngayon ay mahusay sa artificial na intelihensya, ngunit gumagawa lang sila ng chip na 12 micron ang laki na 1,000 bahagi ng milimetro. Ginagawa nila itong 12, pero kaya ng TSMC gawin itong 1.2. Anong ibig sabihin nito? Hindi pwedeng dagdagan lang ng mas malalaking chip para gawin ang ginagawa ng maliliit. Isantabi muna natin ang temperatura at enerhiya, ang mahalaga dito ay kakayahan sa pag-compute. Sa katunayan, ang mga modelong Chino ay mas napag-iwanan kumpara sa mga modelong Amerikano. Sa mga nangungguna na palagi nating naririnig ngayon, OpenAI, Anthropic, Gemini at iba pa. Ang huling mahalagang usapin tungkol sa summit ay ang tunay na geopolitical bottleneck na dapat maintindihan para mas maunawaan ang susunod nating tatalakayin. Dahil ang mga chip ay maaari lamang at eksklusibang magawa gamit ang mga makabagong makina mula sa isang kumpanyang Olans na tinatawag na ASML. Isang kumpanya na itinatag noong 84 mula sa imbensyon ng isang henyo na gumagamit ng matinding ultraviolet rays at ina-apply ang lithography, yung alam nating lahat kapag gumagawa ng kopya ng isang painting. Ayan, nagagawa niyang gumawa ng mga kopya gamit ang mga laser sa napakaliit na espasyo. Ibig sabihin, mga mikroskopikong espasyo. Tanging ang mga makina ng kumpanyang ito ang kayang gumawa ng ganong chip sa mundo. Kaya nagkakaroon ng bottleneck na yon dahil sa dalawang bagay. Taiwan, kaya malaking issue ito sa geopolitika. Pinilit na Estados Unidos ang TSMC na magbukas ng mga gigafactory sa Amerika pero tuso sila. Alam ng TSMC na kapag nilipat nila lahat ng teknolohiya sa US, aatakihin sila kinabukasan. Kaya sinusubukan nilang gumawa ng balanseng hakbang, magdala ng medyo lumalumang teknolohiya sa Estados Unidos at panatilihin ang lahat ng bago sa Taiwan. Pero kapag sinasabi nilang walang halaga ang mga Europeo, hanggang doon lang yon. Itong kumpanyang Olans ang nagpapaintulot sa mga pinaka-advanced na kumpanya na gumawa ng chip at nagbibigay daan din sa mga ahensya ng intelihensya na magsagawa ng paniniktik. Kahit ang mga makinang pangalawa o pangatlong henerasyon na napunta sa China, gumagana lang dahil sa mga tekniko ng ASML. Dahil sa kumpanyang ito, nababantayan nila ang mga kaganapan sa ibang bansa. Kaya lahat ng industriya ng paggawa ng chip, mapa Korea man, mapa Hapon, sinubukan din nilang gawin ito sa Saudi Arabia. Ang kapatid ni Prince bin Salman ay naglagay ng maraming pera para gumawa ng mga data center, ngunit bahagyang winasak ang mga ito ng mga Iranian. Kaya manatili tayo sa usapin ng summit, babalikan natin ito sa huling bahagi dahil titingnan natin kung paano magagamit ang artificial na intelihensya at OSINT para maintindihan ang mangyayari. Ngayon, susuriin natin ang epekto ng artificial na intelihensya sa OSINT, kung ano ang panlilinlang at kung ano ang katotohanan at susubukang unawain ang ilang bagay. Mirko, pakisunod na lang sa susunod na slide. Ano ang gagawin natin ngayon? Punta tayo dito. Manatili muna tayo sa talaan ng nilalaman.
Ang OSINT ay matagal nang ginagawa, si Mirko ay ginagawa na ito mula nang magsimula ang digmaan. Siguro pati bago pa, ang digmaan sa Ukraine, sinusubukang maintindihan, tukuyin ang katotohanan at lumayo sa propaganda. Ginagawa na talaga yan noon pa, pero sa tradisyonal na paraan na ubos oras, kaya matagal talaga bago matapos. At kailangan mong sumangguni sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan. Ngayon, napakarami ng mapagkakatiwalaang sources kaya mahirap na gawin ng OSINT sa dating paraan. Halimbawa, nakikita ko ang unang bullet point, ang unang punto na binigyan diin natin ay tungkol sa mga transponder. Heto, isa pang dagdag, lahat ng makikita ninyo ngayong gabi, mga acronym, mga bagay na maaring hindi ganong kilala at iba pa, ay lahat available sa mga reference. At pagkatapos, kapag inilagay na ni Mirko sa recording ng live ang presentasyon, sa ibabang kaliwa, makikita ninyo lahat na nakasulat sa asul o mapusyaw na asul na link papunta sa mga dokumentong ginamit. Kaya para maintindihan kung anong transponder, makikita ninyo ito doon. Ngayon, ano ang nangyayari? Yung dati ay siyang hadlang, ang tinatawag na bottleneck. Ang kakulangan ng impormasyon, na yon ay kabaligtaran na. Na yon ay sobra-sobra na ang meron tayo. Noong simula ng digmaan, mano-mano kong ginagawa ang mga bagay. Dahil hindi naman ganun karami ang mga taong tumututok sa labanan, kadalasan ay mga think tank lang na mga 20 lang at talagang mga 20 o 30 katao lang ang tumututok sa digmaan. Kahit noon pa sa X at iba pang mga plataforma. Pagkatapos, unti-unti lumawak ang mga bagay, na yon ay may libo-libong gumagawa ng OSINT, marami sa kanila ay mukhang biglaan lang based sa nakita ko. Halos 80% ngayon ay inuulit lang ang mga bagay ng iba. Basta nire-repost lang nila ang mga gawa ng iba. Kasi sinusubukan nilang akitin ang mga manonood. Kaya nakita ko na maraming gumagawa ng OSINT. Isang viral na aspeto. Karaniwan nilang kinukuha ang ipinost ng iba at nire-repost nila ito nang hindi man lang binabanggit ang orihinal na pinagmulan dahil ang layunin nila ay makakuha ng mas maraming followers. Alam ko yan kasi sinusundan ko sila. Nakikita ko yung parehong balita na lumalabas mula sa isa na sinusundan ko. Tapos makikita ko rin na ginagaya na rin yon ng lahat ng iba. Maraming copycat kaya mahalagang alamin kung sino ang nauna, parang kay Policino, para makabalik. Sino nga ba ang unang nag-post ng bagay na yon? Tama. Dati, kaya pamano-mano kapag 20, 40 o 100 lang sila. Pero ngayon, na libo-libo na, sobrang hirap na at di na pwede, puro mano-mano lang. Maswerte ako na nagawa ko ito ng unti-unti sa paglipas ng mga taon. Kaya nagkaroon ako ng oras na mag-adjust mula 20, 40, 60, 80, hanggang 100. Mga 4 na taon na ang nakalipas, nagsimula kaming mag-isip kung paano namin ma-automate ito. Oo, sigurado. Makikita rin natin ito mamaya, pati na rin sa app ng Parabellum. Ako mismo ay napunta sa pangangailangan gumawa ng isang tool na parang Palantir, gaya ng sinasabi ng mga Amerikano, ibig sabihin ay isang hindi Palantir. At gawing portable ito, dahil kailangan kong gumamit ng sobrang daming tool at masyadong matagal ang proseso. Mirko, lagi mong mahusay nagagawa ang isang bagay at palaging may mga reference, link at pinagmulan sa impormasyong binibigay mo. Madalas kang mapaharap sa dokumentong daan-daang pahina na hindi mo pwedeng ipresenta ng isa-isa. Pero para sa mga gustong tumingin o kumonsulta, kapag nakita nila ang reference, syempre, mas binibigyan nila ng kredibilidad ang ginawang trabaho. Bukod pa riyan, sa inyong komunidad, ipaalam nyo kung anong impormasyon ang gusto nyong malaman dahil kami bilang mga analyst ay nakakagawa ng buod. Pero hindi naman palaging yon ang hinahanap ng komunidad, kaya mas lalo pa naming kailangan malaman. Gagawa kami ng mga tool, ilalagay namin ito para magamit ng lahat, para makapagsaliksik ang bawat isa ayon sa gusto nila at maging analyst ng sarili nila. Huwag asahan ang karaniwang buod ng balita kung saan ipinapakita lang ang mga artikulong pinili ng editor, kundi bawat isa ay gumagawa ng sarili nilang buod ng balita. Magpatuloy tayo sa paggawa. Ayan, ito na mismong ipinunto ni Mirko ang eksaktong tinutukoy ko kanina.
Katulad ng sabi ko, kinailangan kong buuin ang sarili kong arsenal. Kung paano ko nakuha ang resultang ito, based sa mga doktrina, ako mismo ay paminsan-minsan ay sumusulat tungkol sa mga doktrina, pati na rin sa mga kolaborasyon kasama ang iba. Bakit? Dahil ang doktrina ang nagtatakda ng pamantayan kung dapat bigyan ng kredibilidad o hindi ang isang partikular na gawain. Isa sa mga pangunahing doktrina na pinagtatrabahuhan ko kasama ang ilang tao doon sa Israel ay ito. Tigilan mo na ang pagsubok na intindihin kung ano ang iniisip ng kalaban, ng kaaway, at tumuon ka lang sa kung ano ang ginagawa niya. Kaya sa unang yugto, kapag kakaunti pa lang ang impormasyon, mas kapaki-pakinabang, mas mainam na pakinggan kung ano ang sinasabi niya dahil wala pang sapat na impormasyon. Pagkatapos ng panahong ito, ng kakulangan ng impormasyon, nagiging lubang na kaliligaw kung titingnan mo lang ang sinasabi niya. Kanina lang sinabi ng mga Amerikano ang isa, pero iba ang ginawa ng mga Chino noong nagsimula ang live. Kaya ang mga Chino ay may ibang ibig sabihin. Ang mga dokumentong ginagamit ang kumakatawan sa doktrina, di ba? Anong mga doktrina ang ginagamit? Yung sa NATO, syempre bilang usapin ng kredibilidad, yung sa mga ahensya mula CIA hanggang NSA ng Amerika, FBI, pati Europol, Interpol. Dahil syempre kapag nagpepresenta ka ng ulat, kailangan mo itong ipresenta sa paraang kapanipaniwala. At higit sa lahat, makikita natin ito sa huling bahagi. Dapat may usaping forensic, mga pagkakaiba. Dapat may chain of custody, malamang. Kaya ang impormasyon mula A hanggang Z, dapat dumaan ito sa isang proseso na maaaring tuwiran o magulo. Pero ang proseso ay dapat na pwedeng balikan. Kaya malamang na ito ang paksa. Kung napanood yung CSI, parang ganun yung kapag tinodokumento nila ang mga ebidensya, nilalagay sa mga bag, kinoklasipika at iba pa. Ibig sabihin lahat ng proseso ng pagkuha, pag-iingat, pagsusuri at iba pa, kailangan lahat ay dokumentado. Tama, magaling si Mirko. Sa blockchain, sa mga cryptocurrency, ang blockchain ay nakabase sa isang napakakomplikadong konsepto. Pero madali lang ipaliwanag. Mga hash ito, kaya may public at private code. Pag di tumugma, ibig sabihin may nanghimasok. At hindi na kapanipaniwala ang prosesong yon, kaya napuputol ang kadena ng kredibilidad, hindi na ito tinatanggap ng komunidad. Ganun din dapat ang mangyari sa mga impormasyon. Kaya lahat ng nasa ibaba ay makikita ninyo. Halimbawa, nakikita ko itong manual ng mga serbisyong Amerikano at ng NATO at iba pa. Ito ang interesante at mahalaga. Ano ang nagbago dahil sa artificial intelligence? Noon, ginagawa ang pagkalab at pagnormalisa ang pag-uugnay, kaya may mga tao tulad ni Coronel Stirp na ang trabaho ay mag-target, may pagkalap ng datos, inuunormalisa ang mga ito, kailangan maging pare-pareho. Hindi natin dapat ikumpara ang mansana sa peras. Kailangan nating ikumpara ang mga bagay na maaaring ikumpara at tukuyin ang mga ugnayan. Kaya ang bigat na mayroon ang dalawang impormasyon, kaya kailangang tukuyin ang ugnayan sa pagitan ng dalawa at makarating sa pantatalaga ng timbang sa isang piraso ng impormasyon. Salamat! Ngayon, paano nakakatulong ang AI sa pagpapatunay? Nakakatulong ito dahil kailangan itong patunayan at kailangan itong gawin ng mabilis. Nakita natin ito nung unang mga linggo ng pag-atake sa Iran kung ano ang nagawa ni Palantir. Kinuha ni Palantir ang mga impormasyong dumarating mula sa lahat ng larangan, pinagsama-sama niya ito, hinalo niya sa mga impormasyong galing sa satellite. Ang mga impormasyong dumarating mula sa mga tao sa mismong lugar, mula sa mga dating impormasyon hanggang sa mga publikasyon. Malaking tulong ang artificial intelligence, hindi sa pagsasalin, kundi dahil ang artificial intelligence, hindi tulad ng tao, ay kayang magsalita ng 150 wika ng sabay-sabay. Nagsasalita siya na parang tunay na taga roon. Kaya kung ako ay sumusuri ng impormasyon, kung sa mga pahayagang Turkish o sa mga pahayagang Iranian, dapat marunong magsalita ng Farsi ang tool. Hindi ito pwedeng gawing simpleng pagsasalin.
Madalas, ang mga publikasyon ay lumalabas sa lokal na pahayagan. Sa Lebanon, marami ring impormasyon sa pahayagan ng Hezbollah. Bakit? Dahil ang isang paraan ng pagpapalaganap ang mga pitsini sa esensya sa Italia ay nakikilala sa pamamagitan ng ibang mga paraan. Pitsini, parang yung itinatapon mo lang sa TikTok. Oo. Nakita rin natin ito noong nakaraan. Tinalakay natin yung tungkol sa emoji sa mga simbolong ginagamit kaya dapat isaalang-alang ang mga ito. Ang tunay na sagabal ay kailangang maintindihan kung paano i-authenticate at gawing kapaki-pakinabang ang impormasyon ng real time, gaya ng kaso ni Palantir. Pero ang OSINT, ang pananaliksik mula sa open source ay isang bagay na magagamit din sa intelligence sa pagitan ng mga kumpanya. Para maintindihan, mayroong pampublikong alok ng pagkuha, isang pagsasanib. Gusto nating malaman ng impormasyon mula sa open sources tungkol sa kumpanya, mga administrador at ang kanilang mga ginawa o nailatala. Ganun din ang mga kumpanyang kumukuha ng mga tauhan. Kailangan nilang kumuha ng bagong Chief Executive Officer. Gusto nilang maintindihan kung paano umasta ang ginoong ito o ginang na ito sa paglipas ng mga taon. Sa kabutihang palad o sa kasamaang palad, malamang na mas sa kasamaang palad, ang mga bagay na iniiwan natin sa internet ay nananatili magpakailanman. Kaya Madalas na nahuhuli ang mga unit o natutuklasan ang mga partikular na impormasyon dahil dalawang opisyal ang nag-uusap sa isa't isa sa Telegram o sa Facebook o tumatawag sa kanilang asawa sa akala nila ay sabihin na nating isang ligtas na kapaligiran na hindi konektado sa kanilang ginagawa. Pero sa totoo lang, konektado pala. Oo, tama. Talagang Mirko. Habang sumusulong tayo, kung may mga tanong o kung masyado akong mabagal o mabilis, sabihan mo lang ako dahil may ilang mga konsepto na kailangan bigyang diin. Mag-ingat, mas mabilis na ngayon ang lahat, pero hindi ibig sabihin na mas autentiko ang lahat. Nakakaranas tayo ng maraming hirap, Mirko. Tungkol sa fake news, pero lalo na sa deepfake, hindi dahil hindi ito maintindihan, kundi dahil kapag naging viral na ito. Pinaniniwalaan na ito ng mga tao ngayon. Wala na ba silang pakialam sa pagwawasto? Nakita natin ito halimbawa sa gitnang silangan, naging magagaling na sila, pati na ang mga taga-Hamas at mga Iranian na madalas gumagawa ng mga video. At ano ang sikreto nila? Gawin ito sa hybrid na paraan. Kaya ang pinakamahirap pigilan ay ang fake news na may bahagyang katotohanan sa loob nito. Kaya isang maliit na pagbabago lang, mamaya magbibigay tayo ng halimbawa, magtatanong tayo at titingnan natin kung ilan ang nagsaliksik at ilan ang nakakaalam ng totoo tungkol sa ilang practical na halimbawa na gagawin natin. Tuloy tayo, Mirko. Oo. Ayan, yung sinasabi ko na yon ang isang nilalaman ay nagiging kapanipaniwala kahit hindi pa ito napapatunayan. At ito ang totoong tanong, kung sasagutin ninyo kami ng live, gaano katagal ito nananatili? May itatanong ako sa inyo pero di ko sasagutin. Halimbawa, sa pag-atake ng Amerika sa Iran, ang issue ng Minab, ang issue ng elementaryang paaralan kung saan namatay ang lahat ng mga batang babae na yon. Ano ba ang totoo? Sino ang inatake? Kayo na may alam sa issue, ipaalam sa amin. Sa huli, pag-usapan at tingnan natin ilan sa inyo ang nagkaroon ng pagkakataong magsaliksik at makarating sa isang bersyon ng katotohanan kaysa sa iba. Mirko, tuloy tayo. Salamat. Ngayon, ang usapan, gaya ng sinabi natin kanina, mga programa para sa AI na lumilika ng ingay na panggulo. Oo. Isang problema, oo. Ang mahirap ay kapag may pinagmumulan ng isang bahagi ng katotohanan sa kwento. Halimbawa, doon sa user na kakasulat lang, magbibigay ako ng halimbawa. Hindi ko alam ang mga numero, pero naniniwala ako na 90% ng mga Italiano ngayon, hindi na nila tinatanong kung totoo o hindi ang mga numerong galing sa Hamas. Halimbawa, ang Israel ay nahulog sa patibong, sinubukang pabulaan ng lahat.
Kalaunan, wala nang pakialam ang tao kung ano ang totoo. Ibig sabihin, napagpasyahan na nila. At sa mga ganitong kaso, malaki ang naitutulong ng artificial intelligence sa paglikha ng kaguluhan. Kapag mas maraming impormasyong naipapasok ko sa network, mas kaunting oras ang mayroon ang mga taong kailangang matukoy ang katotohanan. Di nila kayang sumabay. At kahit na magawa nila, ang mga taong nakakakita nito ay isa lang sa bawat daan kumpara sa mga nakapagdesisyon na. Nakapagdesisyon na. Ito na ang sinasamantala nila ngayon. Ibig sabihin, ang bahagyang katotohanan. At madalas, halimbawa, kaya dapat patuloy na umunlad ang mga channel ni Mirko sa internet. Madalas, kulang din sa oras ang mga TV channel para matukoy ang katotohanan. Nagpapasimula sila ng kontrobersya na hindi na itama, kaya iyon ang nagiging totoo sa mga manonood. Siguradong si Lola, may bahay, o sinumang nasa bahay lang, walang interes alamin ang totoo, pero nananatili ito sa isipan nila. Sa madaling salita, may decision na. Mismong mga kumpanyang tulad ng Microsoft, na yon magtatanong ako ng isa pang tanong. Malamang narinig nyo kamakailan ang tungkol sa isang bagong modelo na ayaw ilabas ng Anthropic. Ang pangalan nito ay Mythos. Muli, epiko na naman, mga alamat ng sinaunang panahon. Sabi nila, masyadong delikado ito. Maraming tao, kasama na ako, noong unay inisip na isa itong marketing strategy kasi ilang beses na rin itong ginawa ng Anthropic. Sino sa inyo nitong nakaraan 2 hanggang 3 linggo ang nakatanggap ng Windows update sa inyong computer? Ibig sabihin, may 34 na dumarating kada araw. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo nga. Natuklasan ni Mythos ang napakaraming bug sa operating system na umiiral na ng 30 o 40 taon. Ako mismo ay nakatanggap ng 12 ng ganon sa nakalipas na 2 o 3 linggo. At mapapansin mo rin ang isa pang bagay, ang pagmamadali ng Windows sa paglalabas ng mga patch na ito. Mga pantapal para gamutin ang sugat, kadalasan ay nadudulot pa ng iba pang mga problema na dati namang wala. Ibig sabihin, talagang magulo na sila ngayon. Kaya talagang pinagtatrabahuhan ito ng husto. Sa madaling sabi, malaking gulo ang dulot ng artificial intelligence. Malamang na magkakaroon ng malalaking abala sa sektor ng pagbabangko na kahit na ito ay isang napakaunlad na sektor, madalas ay may mga software na ginawa para lang dito. Mula sa mga kumpanyang dati ay hindi kailangang maging ganoon kaingat. Mirko, magpatuloy tayo. Ito ang isa sa mga acronym na binanggit ko sa inyo. Makikita ninyo ito sa mga manual ng Europol. Mga manual na nagbibigay din ng maraming gabay kung ano ang dapat gawin, kung paano dapat hawakan ang mga impormasyon, ang pag-access sa mga site at iba pa. Lalo nating nakikita ang kagustuhan ng mga organisasyong ito na tinutulungan ng aming mga analyst na magtatag ng pamamahala. Itinataguyod ang doktrina para malaman kung kailan totoo o mali ang impormasyon, kung paano ito nagagawa at bakit ang iba pa. Isa pang problema ng artificial intelligence ay nagbibigay ito ng gantimpala pati na rin sa maling positibo. Kaya kailangan maintindihan kung kailan dapat bigyan ng gantimpala ang mga impormasyong pinakamalapit sa katotohanan. Walang ganap na katotohanan, magpatuloy tayo. Oo, halimbawa, isa rin itong balita nitong mahalinggo. Inutusan ng Estados Unidos ang mga kumpanyang nagbebenta ng satellite images na huwag itong gawin o di kaya'y ipagpaliban muna o kaya'y magbenta ng mga larawan na mas malabo ang kalidad. Isa pang tanong para sa komunidad, bakit? Para itago ang mga pinsalang natamo nila. Tama. Sa panahon na yon, halimbawa, isa pang balita nitong mga linggo ay ang OSINT na natuklasan ang 2 lihim na base ng Israel sa Iraq. Walang nakakaalam nito, pati na rin ang mga Amerikano. Ano ang ginagawa ng artificial na intelihensya? Maganda ang tanong ng gumagamit kanina tungkol sa mga koordinadong account. Madalas nila yan ginagawa sa Twitter o X. Koordinado talaga ang mga account na yon. Madalas, ito ay isang hybrid, ulit kasi madali nang matukoy ang mga bot na yon. Pero kapag ang bot ay pinapatakbo ng tao, mas mahirap. Ano ang madalas nilang ginagamit? Mirko, tinanong mo yan kanina.
Ang mga influencer sa YouTube. Ang mga micro-influencer. Dahil mas mataas ang porsyento ng conversion rate ng mga micro-influencer. Ang may mas maliit na audience at mas kaunting followers. Gumagawa ng video, hindi ito agad nagiging 1 milyon, 2 milyon o 3 milyon na views. Dahil may conversion factor, mas mataas ang conversion factor ng mga micro-influencer. Kaya hinahanap nila yung mga tao na may 10,000, 15,000, 20,000 followers. Dahil kapag meron silang 10%, 20%, 30% na ito ang conversion rate ng mga taong ito, mas napapalawak nila ang abot ng impormasyon at hindi sila ganong napapansin. Halimbawa, kung gusto mong maintindihan ang MAGA, titingnan mo ang 34 na pangunahing influencer pero hindi sila ang pangunahing nagpapalaganap ng impormasyon. Sila ang mga micro-influencer na kadalasang gumagamit ng Telegram channel at cross-posting. Binanggit din ito ni Mirko kanina. Kinukuha nila ang impormasyon, nilalagay sa channel, tapos sasabihin nilang doon galing. Kaya mahirap subaybayan ang pinagmulan at paghawak sa ebidensya. Kasi kapag sinabi nilang kinuha nila halimbawa sa Diary of CEO, isang podcast na may milyon-milyong views, sino pa ba ang mag-aabala na tingnan kung totoo o peke yun? Ang koordinadong pekeng impormasyon ay siguradong makakaloko kahit yung pinakamagagaling. Ang deepfake, bibigyan ko kayo ng isa pang impormasyon. Ang pinaka-epektibong deepfake ay yung medyo hindi maganda ang pagkakagawa. Bakit? Kasi ito ay nagdudulot ng mas kaunting kuryosidad at mas maraming katuwaan sa mga nakakakita nito, yung mga nag-scroll sa cellphone nila. Kapag sobrang ganda ng pagkakagawa, doon nagkakaroon ng kuryosidad. Kapag may isang analyst o isang taong mapanuri na nakadiskubre na halimbawa yun pala ay peke, doon siya nagagalit. Nagagalit siya at hindi na siya pabor, kundi nagiging tutol na siya. Halimbawa, ilang panahon na ang nakalipas, may nilikang artificial influencer na tinawag na Alana at nagkaroon siya ng 2 milyong followers. Nang malaman ng karamihan sa mga matatalinong tao na produkto pala siya ng artificial intelligence, iniwan nila ito ng tuluyan at bumagsak ang channel. Mas kapanipaniwala ay nagpapakita ng mukhang handmade na bagay kasi mas binibigyan ng kredibilidad yon. Sa malapit na hinaharap, magkakaroon tayo ng mas maraming kasangkapan para sa provenance. Ano ang ibig sabihin ng provenance? Yun din ang tanong ng user. Binababaha ng impormasyon ang internet at iba't ibang social media, kaya yung mga kasangkapan na dapat sana ay nagkokontrol dito ay mas madaling malusutan. Magpatuloy tayo. Bago tayo magpatuloy, ipapaliwanag ko muna at ipakikilala ko rin yung taong may tandang pananong na nasa cover. Siyempre, matapos kong ipaliwanag kung gaano kahirap panatilihin ang mga datos na ito, pamahalaan at iba pa. Sa tingin ko, tulad ko rin kayo na may sariling buhay, kaya wala kayong oras na gawin ang ganitong trabaho tulad ng pagpunta at pag-verify. Ang usapan namin ni Ivan ay para sa mga profesional na seryosong gustong mag-OSINT, kaya dapat nilang malaman ito. Napag-usapan na namin ito dati kasama si General Capitini. Sa pananaw na militar siyentipiko, paano ginagawa ang mga senaryo, nagawa na natin to dati gamit ang mga salita ng digmaan. Dito, sinusubukan nating gumawa ng bagay para sa araw-araw, para sa mga taong abala at kailangan ito. Paano ko malalaman kung totoo ang balitang ito? Wala akong oras maghukay at baka hindi ko rin alam paano gawin, pero gusto ko ng bagay na makakatulong maintindihan kung totoo ba ang balita at bakit, pati ang mga pamantayan sa likod ng sinasabing totoo ito. At dahil dito, ipakikilala ko sa inyo si Antonio Costi na 4 na taon ko ng katuwang sa trabaho. Nagkakilala kami dahil sinusubaybayan niya ang channel at nagkita sa isang conference. Isa siya sa higit kalahati ng iba, ginawa ko sa Modena. At mula noon, siya na ang taong nasa likod ng tech na bahagi, kumbaga ng mapa, ang mga server na nagpapatakbo ng mapa, mga backup server at mga ganitong bagay. Simula noon, nag-collaborate na kami sa mas maraming ideya hanggang sa unti-unting lumabas ang bagay na ito.
Kaya si Antonio, nagsimula siyang mag-develop ng isang app. Isang app na syempre kakailanganin ng testing phase. Kasama kayo, pati feedback at mga ganung bagay. At sa inaharap, pati iba pang mga bagay na pinagtatrabahuan pa namin. Dahil ito ang unang beses niyang lumabas sa channel at siya ang taong IT. Magpakilala ka, sabihin mo kahit ano, kahit paano tayo nagkakilala at kung ano ang ginagawa natin sa app na ito kasi komplikado kasi ang daming label, method at BP. Pwede tayong gumawa ng scientific paper dahil interesante paliwanag. Sa dulo, mahalaga ang transparency ng method. Sinasabi ko kung paano ito gumagana at pareho ang proseso para sa lahat. Hindi nag-iiba ang paggana nito, depende sa pinagmulan. Salamat. Salamat Mirko, magandang gabi sa lahat. Ako si Antonio Costi. Tulad ng sinabi ni Mirko, matagal na akong nagtatrabaho sa Information and Communication Technology. At sa totoo lang, isa akong negosyante sa larangan ng IT. Ako ang CEO ng kumpanya na tulad ng nabanggit ni Mirko kanina, sa loob ng ilang taon ay nagbibigay ng GIS infrastructure na ginagamit ng Parabellum think tank para sa mga mapa ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nakipagtulungan ako kay Mirko ng 4 na taon mula nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine. Ngayong gabi, nandito ako pangunahing para simulan kayong kausapin tungkol sa OSINT Intelligence na isang inisyatiba na ako ang nagpasimula at nagtatag kasama si Mirko. At particular na tungkol sa aming app na siyang unang produkto na balak naming ilabas sa merkado. Na parang isang instant na Parabellum kumbaga. Imbes na ako magsabi sa inyo kung alin ang totoo at alin ang hindi. Masasabi natin para sa mga balita araw-araw, ito ay gumagana ng otomatiko sa madaling salita. Tama, ang app ng OSINT Intelligence. Isipin ninyo na ito ay nagmula sa isang pangangailangan na sa totoo lang ay napakasimple. Ibig sabihin, nabubuhay tayo ngayon sa magulong daloy ng impormasyon at sobra-sobra ang impormasyong kailangan nating hawakan. Gaya ng sinabi ng ininyero kanina. Hindi na sapat ang basta magbasa ng balita at kadalasan hindi ito napapansin. Kailangan natin ng konteksto na tutulong sa atin na maintindihan, halimbawa ang pinagmulan ng balita, ang pagiging mapagkakatiwalaan nito, ang kahalagahan nito sa operasyon, at iba pang impormasyon na sa tingin natin ay makakatulong para, sa isang tingin pa lang, matulungan tayong maunawaan ang impormasyon. Ibig sabihin, ang ideal ay mabasa natin ang balita at sa loob ng isang segundo ay makabuo tayo ng kumpletong larawan na tutulong sa atin maintindihan ng konteksto kung saan nakapaloob ang balitang ito. Stop. Ilagay mo na lang ng ganito para masimulan na nating ipakita kasi may ilang bagay dito na medyo interesante. Siyempre, ang pamantayan, ang paraan para agad nating maintindihan ng balita. Hinati rin sila ayon sa mga technical na label. Ibig sabihin, ito ba ay balita tungkol sa mga usaping panghimpapawid, usaping misil, usaping drone, o balitang politikal. Sa isang banda, ipinapakita nito ang pagkiling. Anong ibig sabihin ng bias? Kung ang dyaryo ay isang dyaryong Israeli at pinag-uusapan nito ang pagpatay sa isang leader ng Hamas, ibinabalita ito bilang positibo ayon sa pinagmulan dahil ang pinagmulan ay isa sa mga aktor na kasali at kaya para sa kanila, para sa pinagmulan, positibo ang balitang yon. Kaya sa isang banda, meron ka ring paunang pagkiling, ang tono kung paano ibinigay ang balita. Kung kamakailan lang pinag-uusapan ng Barova, maliit na bayan sa Ukraine, kung bumagsak na ba ito o nakuha na ng mga Ruso. Kapag Ukranyano ang pinagmulan ng balita, negatibo ito. Kapag Ruso, positibo. Para sa kanila, syempre, depende sa pinagmulan ng balita at pagkatapos ay kailangan mong alamin kung totoo nga ba ang bagay na yon. Ngayon, tulad na nakikita ninyo, marami ditong label, air, drone, balita, NATO, kung tungkol ito sa usapin ng mga alyansa o hindi. Pagkatapos, pwede ka rin gumawa ng sarili mong filter na maganda. Ako si Leonardo Lanzara, interesado lang ako sa mga drone at aeronautica. Tinatanggal ko ang lahat ng iba pa at sinusuri ko halos lahat ng balita. Pansinin ng app na ito ay kumukuha ng balita mula sa kahit saan sa mundo. Kung may pahayagan sa Cyprus na nagsabing may missile na dumating,
Unang malalaman ng lokal na pahayagan ng Cyprus ang balita bago pa ang ibang bahagi ng mundo, kahit pa ang ANSA, Reuters, Bloomberg at iba pa. Kaya madalas, kahit ang lokal na balita, mas totoo pa. Dahil nandoon sila mismo, kinukunan ng video at agad na nailalabas. Kaya bukod pa sa isinasalin ngayon, sasabihin din ni Antonio ang pinakamagandang bahagi. Dahil sa preview, makikita ninyo ang original na wika, pero kapag pinindot ninyo, makikita ninyo itong lubos na naisalin na. At kinukuha niya talaga mula sa lahat ng posibleng lugar. At ngayon, bago ko muling ibalik ang salita kay Antonio na mapapaliwanag ng maraming bagay mula sa technical na pananaw at sasagot sa inyong mga tanong, gusto ko munang sabihin sa inyo ang dalawang mahalagang bagay. Pinakain namin ng artificial intelligence ng mga sanggunian na ako mismo ang naglasipika sa manumano kong trabaho. May isa pa akong sasabihin na sa tingin ko ay makakapagpasaya sa komunidad at dapat kong pasalamatan ng lahat. Nasa loob ng 3 taon sa Telegram, araw-araw silang naglaan ng oras para i-verify ang isang balita, magdagdag ng impormasyon, i-debunk ito at iba pa. Ginamit namin ng 3 taon ng aming Telegram channel kasama ang inyong mga entry para sanayin sila sa aming artificial intelligence. Nakita niya ang ginagawa ninyo at naiintindihan. Peke ito dahil may dagdag na impormasyong nagpapakitang mali ito. Ito ay post na nagde-debunk at iba pang katulad niyan. Kaya ang trabahong ginawa ng mano-mano ng 10,000 tao dahil may higit sa 11,000 katao at may mga pumapasok at umaalis pa sa akin Telegram, ang trabahong yon ay hindi nasayang. Hindi yung trabahong napunta sa wala. Ang trabahong yon ay ginagamit para sanayin ng artificial intelligence na ito, pero kakailanganin pa ng mas marami. Eksakto, talagang tama. Palayugnay sa dalawang sinabi ni Mirko, una ay namongolekta tayo ng impormasyon. Kaya isang paunang salita, ipinapakita na namin ang aplikasyon na yung gabi dahil ito ay nasa final review na sa Google Play. Kaya magiging available ito sa loob ng ilang araw para sa lahat ng may Android. At sa kalaunan ay para rin sa iOS, siyempre para sa mundo ng Apple. Ang mahalagang bagay, sabi ni Mirko, ay kinukuha namin ang impormasyon mula sa original na mga pinagkukunan. Ngayon, dito sa mga setting, makikita ninyo ang isang indikasyon na real-time naming sinusubaybayan sa ngayon, ang mahigit 13,000 na pinagkukunan ng impormasyon, at ang mahalaga ay sinusubaybayan namin ito mula sa buong mundo. Gusto naming gawin transparent ang bagay na ito, kaya ginawang pare-pareho sa Ingles ang mga pamag at iniwan ang preview ng balita sa original na wika. Naglagay din kami ng maliit na bandila na may tooltip na pwedeng makatulong makita ang eksaktong pinagmulan para ipakita na kinukuha namin ang impormasyon mula mismo sa pinagkunan. Napakahalaga nito para sa aming proseso ng pagkwalipika ng mga impormasyon. Tapos, gaya ng sinabi ni Mirko, pwede ninyo isalin kung pupunta kayo dito sa wika ng balita. Pagkatapos, halimbawa, pwede ninyo ipasalin sa wikang gusto ninyo. Ngayon, ilalagay natin ang Italiano at automatikong ipapakita ng aplikasyon ang mga impormasyon sa inyong wika. Ulitin ko, mahalaga na meron tayong orihinal na pinagmulan ng impormasyon. Sinabi rin ng inhinyero na si Mirko ay tumatak sa lahat mula pa sa simula. Dahil siya lang ang laging naglalagay ng pinagmulan ng kanyang binabanggit. Mahalaga ito. Itong uri ng paradigma, sabihin na natin ganito, ay dala-dala namin at talagang isinasagawa rin namin ito sa aming mga advanced na IT na kagamitan. Dito, sa totoo lang, meron kayong feed ng mga impormasyon. Siyempre, lahat ng impormasyon na ito ay na-pre-qualify na sa aming domain na tinutukoy na ang laranan ay geopolitical militar. Lahat ng impormasyon ay mula sa mga pinagkukunang OSINT, siyempre mula sa mga bukas na pinagkukunan. Na kami, gamit ang isang napakakomplikadong sistema, marahil sa inaharap, ay magkakaroon kami ng pagkakataon na maikwento ito ng mas mabuti. Hindi lang isang artificial intelligence dahil gumagamit kami ng higit pa sa isa, pinoproseso namin ito para maipresenta sa inyo sa pinakamagandang paraan. Ang gusto namin gawin, gaya ng sinabi namin, ay siguraduhin na kayo sa isang tingin lang ay makikita ninyo ang iba't ibang mga indicator, mga sinyales na makakatulong sa inyo para maintindihan ang sitwasyon. Siyempre, para magawa ito, may komplikadong arkitektura at maraming kable sa likod. Nakakabaliw talaga ang mga ginagawa rito. May tanong, saan natin malalaman ang pagiging mapagkakatiwalaan ng balita? Ibig kong sabihin kung ito ba ay totoo, peke, malamang at iba pa.
Kaya may bahagi talaga na tumutukoy sa pag-uuri ng mga pinagkukunan ng impormasyon na siyempre ginagamit namin, na ginagamit din ng aming mga back-end. Dito, ginawa namin itong sabihin na natin transparent sa ganitong paraan. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang beta. Inilabas namin ito ng maaga dahil gaya ng sabi ni Mirko, gusto namin humingi ng tulong at isali ang komunidad. Ang komunidad ay naging napakahalaga sa yugto, sabihin na nating paunang bahagi ng proyektong ito. Dahil ginamit namin na pala ang makataon ng karanasan ng komunidad, halimbawa sa Telegram channel, para sanayin ang aming mga artificial intelligence. Isa sa particular sa aming mga artificial intelligence na tinawag naming Baraba OSINT, kumbaga isang pangalan na basta na lang naming ibinigay, ay naging napakagaling sa pagdedebunk dahil natutunan niya, gaya ng sinabi ni Mirko mismo sa inyo. Kaya, maliit na spoiler, ano ang pangalan ng aming artificial intelligence? Mater. Saan ito galing? I-comment ninyo, may tao nagpapaliwanag kung paano practical i-check ang balita. Magbibigay ako ng halimbawa. Marami ng mga YouTuber, Wink, at iba't ibang channel at mga balita na nagsasabing wala mga taga-hilagang Korea sa Kursk. Kursk. Ang aming artificial intelligence ay may opisyal na balita mula sa mga Ruso na nagpapasalamat sa mga hilagang Koreano. Ngunit may mga diaryo at source tulad ng YouTube at Telegram na nagsasabing hindi totoo at wala sila roon. O otomatikong tinitingnan din nito ang mga nakaraang balita, titingnan nito, tingnan ninyo na tuwing inilabas nila ang mga balitang ito ay peke, kalaunan ay napatunayang hindi totoo. Kaya binabaan ang score nila. Kung marami kang sinasabing kalokohan na nabubunyag na hindi totoo kasi kino-cross-check din ng sources. Isang site ang naglalabas ng balita tapos 10 iba pang site ang nagde-debunk to. Naglalagay ito ng mga panimbang, lalo na kung mga site na ang trabaho talaga ay mag-debunk. May mga site na ang tanging ginagawa ay mag-debunk ng mga pekeng balita. Kaya magkakaroon ka ng balita. Halimbawa, ang Il Faro di Roma, isang napakasamang tabloid online na nagsasalita tungkol sa Villa de Zelensky na binili raw ni Goebbels ni Haring Carlos yung gulo sa Cyprus. At patuloy nilang inilalabas ang artikulong ito na halos pareho lang. Ang nagbabago lang ay yung lugar. Siyempre, hahanapin ng app lahat ng pagdidebunk na may kaugnayan sa mga balitang ito na daan-daan halos lahat ng fake tungkol sa mga sikat na villa na ito. At kapag sinuri niya ang pinagmulan, makikita niya lahat ng pagdidebunk na ito. Kaya sasabihin niya, balita, peking balita, peking balita, bakit? At syempre, ang ranggo ng sabihin na nating pagiging mapagkakatiwalaan ng pinagmumulan na yon ay halos nagiging zero o tumataas naman kung nabibigay siya ng mga balita na napatunay ang totoo. Itong paraan na ito at marami pang ibang salik dahil hindi lang ito ang meron. Sinasabi ko lang ito ng simple para maintindihan. Sa totoo lang, may mga 230 tayong pamantayan na dapat makita. Kasama na ang political bias kung ang dyaryo ay kaliwa o kanan. Kapag ang isang dyaryo na kaliwa, kumbaga, ay nagsasalita tungkol kay Trump at nagbibigay ng balitang maaring negatibo para kay Trump, kailangan mo ring isaalang-alang ang bias. Kaya meron kang kaliwa, kanan o sentro sa ganitong paraan, tapos binabasa rin natin ang tono ng balita. Maaring sarcastic, maaring sensationalistic, mga ganung bagay. Pinagsasama-sama ang mga datos para malaman kung gaano kapag kakatiwala ng isang source, tulad ng pravda.ru na mababa ang reliability. Low. Eksakto. Yung nakita ninyo, halimbawa, ang pravda.ru ay may propaganda score na 70 sa 100. Ngayon, para sa technical na dahilan, na normalize namin ito, walang natukoy na propaganda, pero ipinapakita na namin ang score. Ibig sabihin, ang aming pipeline ng artificial intelligence ay nakapag-detect na sa source na ito as sinasabi sa atin na makatwiran, kumbaga na ito ay 70 sa 100. Marami, syempre, na mga source. Dito ay na-classify namin ang 13 bilyong source na ito. Sabi ko nga kanina, ang interesting dito ay meron kaming isa pang, kumbaga, specialized na pipeline na laging naghahanap ng mga bagong source. Kapag nakuha nyo na ang app at binuksan ang settings, mapapansin nyong tumataas ang counter. Ibig sabihin, may nahanap kaming mga bagong source na simula nun ay pinoproseso at kino-qualify na namin para sa inyo.
Sabi ni Mirko kanina na isang mahalagang bagay ay halimbawa ang sentiment. Kaya sa pangkalahatan, gaya na nakikita ninyo dito, may iba't ibang gumagamit kami ng mga label para subukang i-classify agad at visualan impormasyong ipinapakita namin sa inyo sa screen. Na tumutukoy sa ngayon, sabihin na natin sa kalikasan ng impormasyon, ang operatibong larangan. Siyempre, kung may impormasyon na may kinalaman sa militar, gumagawa kami ng particular na detection, kaya sinasabi namin, halimbawa, na sa kasong ito, ang operatibong larangan ay lalo pang tinutukan. Ito ay isang bagay na talagang pinagtutuunan namin ng pansin na yon habang kami ay nagtatrabaho. O ako ang nagdesisyon na maglagay ng subdomain kay piano na yon ay air, drone muna, pero baka sa susunod ay FPV drones na lang. Quadcopters at mga katulad nito, ibig sabihin pwede pang mas maging espesipiko. Halimbawa, sa loob ng 8 araw, ang Ukraine, 500 drones ang pinakawalan laban sa Moscow. At gusto mo lang basahin ang ganitong balita. Papasok ka pa sa mas espesipiko, Ukraine, drones, Russia, at makuha mo lang ang mga balita sa wikang Ukrainian, sa Russian, at tungkol lang sa mga drones. Pwede mo ring piliin ang saklaw at petsa na gusto mo. Gusto mo lang ng mga balita mula sa huling 24 na oras na tungkol lang sa mga drones para makuha mo lahat ng nag-uusap tungkol dito. Maring Indiano, Pakistani o Australiano sila. Kita nyo? Ang kasaysayan. Kaya halimbawa, isa kang mamamahayag, gusto mo mag-research tungkol sa lahat ng nagsalita tungkol sa isang kaganapan sa Ukraine o pati na rin sa digmaan sa Iran. Kung gusto mo ng history at gusto mong i-filter ang eksaktong impormasyong yon, mga source na tumutukoy roon ang ipapakita. Magagawa mo yan. Mas pinapabilis nito ng husto ang paghahanap ng impormasyon at kung sino ang nagbigay nito. Dahil sasabihin namin sa'yo, tingnan mo, yan ay mapagkakatiwalaan. Tingnan mo, yan ay hindi mapagkakatiwalaan. Laging may malinaw, ipapaliwanag at siyentipikong pamantayan na ipapatupad para sa lahat. Kaya hindi mo pwedeng sabihing may kinikilingan ka. Sa yugtong ito, may control pa rin ng tao dahil kapag nagkamali ang artificial intelligence, kailangan naming itama ito at sabihin, tingnan mo, nagkamali ka, kaya sa susunod ay hindi ka na magkakamali. Kami ang bibigay nito kaya kailangan mo ng eksperto sa iba't ibang larangan. Sa katunayan, gagamitin din namin ng husto ang app sa loob mismo ng team, sabihin na natin ang Parabellum, kaya sa pangkalahatan sina Kapitini at iba pa na maaring magsabi. Tingnan mo, mali ang balitang ito. Maging maingat sa community at sa iba pa. Pati na rin sa usapin ng mga bug at debunking. Hindi ibig sabihin na mayroon na agad tayong debunking para sa balitang yon. Kasi may 13,800 tayong sources. Baka yun ang 13,801. Eksakto. Maraming bagay ang dapat pag-usapan. Na yon, isang paalala, kung maaari, tungkol sa pagiging internasyonal ng mga sources. Interesante ang tanong na ito, sasagutin natin mamaya dahil binubuksan din ito ang pagkakataon na ipakilala ang aming grid client OSINT at Home na ikukwento namin sa inyo maya-maya. Sinasabi ko isang mahalagang bagay ang pagiging internasyonal ng mga sources. Dahil alam niyo, halimbawa karaniwan tayong nasanay at tama lang naman na kumonsulta sa mga pambansang sources na pagkatapos ay naglalaman ng mga balitang internasyonal. Ngayon sa globalisadong mundo, karamihan ng nangyayari ay sa labas. Dito, sa loob lang ng ilang segundo, makakapaglibot ka sa buong mundo, literal, at makikita mo kung ano ang sinusulat ng iba. Maging tungkol sa mga nangyayari sa inyong sariling bayan, kung sakaling lokal ang balita, o kaya ay kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa iba. Naniniwala kami na mas nakakatulong ang ganitong pananaw kumpara sa karaniwang paraan ng pagkuha ng impormasyon gaya ng sa Italia. May dalawang mahalagang tanong. Yung sa LM, sasagutin natin kasi mas technical. May sistema kaming iniiwasan ng pag-uulit. Ito ang punto. Ang artificial na intelihensya ay tinutukoy kung saan ito naggugat at sino ang unang nagsalita tungkol dito. Sa halip na ibigay sa iyo ang ANSA at 50 pang iba na inuulit ang parehong balita. Ito ang punto. Tama. Sa totoo lang, ipapakita namin ito sa inyo sa hinaharap dahil marami pang function na hindi pa namin pinapagana at balak naming i-unlock isa-isa.
Sa madaling salita, binigyan muna ng pagkakataon ang community na gamitin ang app kung anong meron, tapos after mga 20 araw, mabubukas kami ng bagong function. Kapag pinag-usapan ng IntelliVents, makikita ninyo na dito nagpapakita kami ng isang source na impormasyon, pero gaya ng sabi ni Mirko, minsan ang balitang ito ay meron kami mula sa 50 o 20 iba pang sources. Pagkatapos nito, pinipili namin kung alin sa tingin namin ang pinaka-relevant sa konteksto na mahalaga sa amin at ipinapakita namin ito sa aming feed. Kami, sa background, may tala ng 20 impormasyon at gumagawa rin ng ilang pagsusuri na nabanggit ko. Naglagay din kami ng ilang mga cool na bagay tulad ng isinasalang-alang din namin ang merkado ng pustahan na interesante. Ibig sabihin, sinusubukan namin gawin hindi lang ang pag-uuri ng mga pinagkukunan, pagbibigay ng mga puntos at bunpo at mga salik ng pagkiling. Isinasaalang-alang namin ang antas ng DEFCON para magbigay ng ideya na astig pa rin ito. Pati na rin ang mga merkado ng pustahan dahil baka may impormasyon doon. Halimbawa, malalaking pustahan na lumabas ilang minuto bago magbago ng isip si Trump at iba pa. Ang ideya na unti-unting maging tagapagtipon ng balita hindi lang sa diaryo kundi pati sa social media at mga site na may pustahan sa mga pangyayari ay mahalaga, lalo na kung may lumilitaw na kakaibang porsyento. Lahat ng ito ay tinitingnan ng katalinuhan. Sa terakonto. Kaya magkakaroon ka kumbaga ng isang konklusyon, isang salik na isinasaalang-alang ang maraming iba't ibang bagay na lahat ay gumagalaw ng sabay-sabay. Parang katulad ito ng ilang predictive models na sinusubukan nilang gawin sa larangan ng OSINT doon sa mga aggregator na nakikita natin tungkol sa digmaan sa Iran na isinasaalang-alang ang mga galaw ng barko, eroplano, mga balita at iba pa. Siyempre, unang hakbang pa lang ito. Sa tingin ko, darating ang panahon na makakagawa ng mga modelo kung saan tinitinan mo ang kasalukuyang labanan at pinagsasama ang halos lahat, balitang pang-ekonomiya, galaw ng barko, eroplano, balita, social media, video at iba pa dahil kayang pangsamay ng AI ang lahat ng ito. O sige, isang maliit na bagay lang kasi komplikado ito, pwedeng tumulong sa app sa mismong development kung magagaling kayo. At iba pa na sa tingin ninyo ay makakatulong kayo, magpadala lang kayo ng email sa email ko sa channel. Ako na ang bahala na ipasa ito. Siyempre, meron ng ilang tao na nagtatrabaho sa bagay na ito. Pinakamaganda, dahil marami na tayong natatanggap na request, pwede kayong magsulat kay Mirko kahit kailan ninyo gusto. May form sa official naming website, Curiosity Intelligence Net. Tingnan ang link sa description para sa gustong makipagtulungan. Mas maganda pa yon dahil nabibigyan kami ng pagkakataon para sa paunang pre-selection ng mga profile. Alam niyo naman, komplikadong mga bagay na ito, kaya malaking tulong talaga ito sa amin. Eksakto. May form sa footer ng website na makakatulong sa amin, makategorya kapag doon kayo nagsulat. Pagkatapos, siyempre, nakikita rin ito ni Mirko, nakikita rin namin, at pagkatapos ay nagpapatuloy kami. Maraming bagay ang dapat pag-usapan. Saan mo gustong magsimula kami sa pagsagot ng ilang tanong? LLM, tungkol sa mga LLM. Hindi ko ito nakita. Sige ba? Oo, tutulungan kita. Napakaganda ng tanong mo. Ang sagot ay oo. Kung natatandaan mo, nung pinag-usapan natin ang Palantir, inilarawan natin ito bilang ang nervous system na nangangailangan ng otak. Sa kasong yon, ang utak ang modelo ng Anthropic. Natatandaan mo ba yung sikat na kwento kung saan muntik na mapasama ang Anthropic sa blacklist ng mga supplier ng Pentagon? Bakit? Isipin mo may orkestra na kailangan ng konduktor. Ang konduktor ng orkestra ang nagbibigay ng tamang direksyon, nagbibigay siya ng mga tagubilin sa kanyang mga ahente. Kaya laging kailangan ng LLM. Maaari itong maging lokal, tulad ng halimbawa sa kaso ni Olama at nagtanong ka ng isang tanong tungkol sa API. Ang API ay ibig sabihin ay Access Protocol Interface, na ito ay mahalagang susi na ginagamit ng ibang software o ng ibang kumpanya para magamit ang kanilang mga sistema. Kaya kapag gumagawa ka ng OSINT, madalas kailangan mo ng mga API na ito, na mga susi ng software na maaring ibigay ng libre, maging available ng libre, o minsan kailangan mong magbayad.
Madalas na pagkakamala ng OSINT ay laging libre. Ibig sabihin, lahat ay inaasahan ng mga impormasyon ay laging ibinibigay ng libre. Minsan, kung isa kang analista, kailangan mong tiisin ito. Ng mga bayad. Merong mga napakakomplikadong tool na nangangailangan ng bayad. Hindi libre ang mapa. Nagbabayad kami sa Akogis, server at pamamahala. May gastos naman, maganda lahat. Personal, gumagastos ako hindi lang sa maintenance ng server, kundi pati sa pananaliksik ko. Ako ay miyembro ng ilang think tank na pribado. Nagbabayad ka ng subscription para makuha ang impormasyong ginawa nila. Open source sila pero may paywall. Para makapasok, dapat miyembro ka rin ng kilalang think tank. Kaya may umiikot na sistema. Tapos nakakatulong din ito sa pag-filter. Kasi halimbawa, binanggit ng user ang mga API at kapag naging libre ang paggamit nito, madalas nagkakaroon ng sabota. Kaya nagkakaroon ng sobrang dami ng request sa nagbibigay ng application para masabotahe ito. Hindi naman kinakailangan dahil lang sa titulo. Ang masonikong lobby ng think tank, hindi, napapalitan lang tayo ng impormasyon. Halimbawa, si Tatarigami, kilalang analista at ang Blackbeard group niya, karamihan sa mga seryosong ulat nila ay nasa likod na ng paywall. Libre ako nakakapasok dahil nagpapalitan kami ng impormasyon. Ganon din sa grupong Finish. Dahil sa huli, bawat isa ay nagbibigay ng ambag, wala nang iba pa. Parang ganon din sa ginagawa ko kasama ang aking katuwang na si Playfra sa mga mapa, sa pag-edit at iba pa. Iniisip ko na sa trabaho, may mga tao talagang mas maganda ang access kaysa sa iba kahit pareho kayo ng posisyon. Nagkakaroon ng mas magagandang invention dito. Magbibigay ako ng halimbawa, iniimbitahan ako sa security forum sa Varsovia. Pati na rin sa mga event ng NATO, kahit hindi naman ako konektado sa NATO, hindi naman ako iniimbitahan bilang bisita lang. Talagang iniimbitahan nila ako sa opisyal na paraan. Hindi naman ako pumupunta doon kasi kapag naging bahagi ka ng grupong yon, siguradong mapupunta ka rin doon balang araw. Sa ganitong paraan. At ito, Kaya hindi ibig sabihin na lahat ng OSINT ay, magbibigay ako ng halimbawa, ang mga satellite images ay OSINT, oo pero binabayaran mo. Merong isang tao na nagbayad para doon. Hindi naman na ang Maxar o iba pa ay basta-basta naglalabas ng satellite images ng mga tangke sa depot ng Russia. Dahil may nagbayad muna tapos siya ka lang inilabas ng libre. Pero binayaran muna yon. Ginamit niya ang tool na binili niya. Akala mo OSINT yon dahil sa ex mo nakita pero may nagbayad pala sa larawan. Pasensya na. Siguro napuha ko rin sa transcript ng chat ang tanong, yung LM na modelo ba ay lokal lang o may mga tawag ba sa ilang serbisyo? Baka ito yun. Oh, CJ? Hindi. Ang ibig ko sabihin, para magawa namin lahat ng nakikita ninyo, gumagamit kami ng sarili naming mga sistema. Siyempre, gumagamit din kami ng mga pampublikong modelo, kumbaga. Ginagamit namin sila halimbawa sa client OSINT at home. Kung gusto ninyo, si Mirko pwedeng magpaliwanag pa. Ibig sabihin, lahat ng nakikita ninyo ay pinoproseso ng aming mga internal na sistema, kumbaga. Kaya hindi namin ginagamit, halimbawa, sa pamamagitan ng API o router o kung ano pa mang baday o ibang uri ng LM. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa namin ay amin talaga. Ibahagi ng open, ibig sabihin, halimbawa, siguro sa hinaharap, ikukwento namin sa inyo, nakapagbanggit na si Mirko tungkol sa client OSINT na tinawag naming OSINT at home. Gusto niyo ba gabi o umaga? Hindi ko na maalala. Kay Mirko ko, ibibigay ang copyright dito dahil mahalaga ito sa kanya. Siya ang nakaisip na gawin ito dahil, tulad ng nabanggit ko, may problema kami at kailangan ng malaking computing power para magawa lahat. Siyempre, kami, kaya namin gawin hanggang sa isang punto lang. Pero para kalkulahin ng 100,000 sources, mga gino, nagkwenta kami at abutin kami ng 3,000 euro kada araw kung gusto mong magrenta ng ilang bagay. Alas 3 ng madaling araw, sabi ko, pwede ba nating gawin yung ginawa ng SEPI?
Naalala mo ba yung SETI? Para sa di nakakaalam, ito ang paghahanap ng extraterrestrial na katalinuhan. Noong dekada 2000 hanggang dekada 90, dekada 2000, nagda-download ka ng client, pinapadalahan ka nila ng mga datos, at tinutulungan mo ang SETI, o yung sa Arecibo, na kalkulahin ng isang bahagi ng signal. Noong una, sabi ni Antonio, hindi, parang SETI ba yan? Mahirap gumawa ng ganyang software. At dito ako ang nagbibigay ng kredito kay Antonio. Kinuumagahan ang hindi ay naging oo. Sa loob ng 2 o 3 araw na parang 4 na oras lang siya natutulog, may gumaganang client na agad siya. Sabi ko kay SETI, maganda yon. Kasi nung una, sinabi kong imposible yon. Nung ang Universidad ng Berkeley, hindi ko alam kung ilang taon nila ginugol. Baka naalaala pa ng ininyero, pero nagbago na ang panahon. Salamat sa Diyos. Ngayon, meron na tayong artificial intelligence na gumagawa ng coding. At pagkatapos, ang bahagi na pinaka-ikinabahala ko ay ang arkitektura, gaya ng dati, hindi naman talaga ang mismong coding. Pero sa totoo lang, pwede naman palang gawin. At sa ngayon, ito ay confidential pa, pero syempre, ipapakita rin namin sa inyo. Si Mirko ay matagal-tagal na rin itong ginagamit, gumagana ito ng maayos at naniniwala kami na talagang maganda ito. Talagang napakaganda ng kinalabasan. Dahil ito rin ay isang representasyon ng bahagi ng inference na kami mismo ang nag-imbento niyan kahit papaano. Okay? Meron ding graphics na makikita mo. Sasabihin ko, napakadaling gamitin. Ida-download mo lang kapag hindi mo ginagamit ang computer. Kung katulad kita, baka marami kang computer at gustong tumulong. Mag-iwan ka ng isang naka-on. Doon sa programang yon na nakita ko rin naman, umaabot lang ng 20 hanggang 30% ang paggamit, kaya hindi naman ito mabigat. Bakit ganito? Para ito sa iba-ibang uri ng user. Halimbawa, may isang taong halos walang alam sa computer. Sa madaling salita, ida-download mo, i-install mo, magda-download siya ng mga LLM, magda-download ng mga artificial intelligence, bubuksan mo lang, gagamitin niya ang 30% ng potensyal ng computer mo. Hindi mo mapapansin kapag nanonood ka ng pelikula, nagbabrowse o gumagawa ng ganon. At anong ginagawa niya? Klasifikasyon ng mga pinagkukunan. Makikita nyo ang site na nag-uuri ng mga batch kasi ginagawa namin to ng grupo ng tig-5. Sasabihin ko pa, ito ang interesting na bahagi. Magkakaroon ng ranking na makikita ang puntos ng bawat isa. At syempre, plano ko na pagkatapos, makikita-kita yung top 5 o 10 sa ranking para sa isang hapunan. Makakatanggap kayo ng mga libro ko ng libre o baka magkita-kita tayo sa pagtatapos ng proyekto. Lahat tayo dito para mag-live kasama ang mga pinaka-nakatulong, yung mga naglaan ng mga makina. Kasi naisip ko baka may mga nerd dyan, alam mo na sa trabaho may 5 server na walang ginagawa sa gabi at baka pwede nila tayo matulungan. Kaya ito ang magiging unang proyekto ng app na may sama-samang effort mula sa komunidad. Lahat tayo ay natutulungan para sa isang layunin lang, makakuha ng pinakamahusay na pag-uri ng mga source na pwedeng gamitin araw-araw ng lahat. Tama, sigurado. Ang Aucent at Home Client ang magiging buod ng aplikasyon. Gaya na nakita ninyo, dito ay gumagawa kami ng malawakang inference para i-classify ang mga source at balita. Siyempre, mas maraming computing power pa. Sa totoo lang, gumawa kami ng computer grid, tapos si Ingeniero, kung gusto niya, pwede niyang ipaliwanag ng mas detalyado ang mga bagay na ito. Pero gagawin kong simple lang ito. Magandang tanong ito. Maaari ba niya tayong tulungan sa paggawa ng inference? Ano ang mga kinakailangan ng sistema? Sa madaling salita, kapag ini-installing ito, otomatikong nakikita niya kung gaano karaming RAM ang meron kayo at kung anong processor ang gamit ninyo. Ang technical na datos ang base niya. Kung 8 GB ang RAM nyo, gagamit siya ng X. Kung 10 GB, iba naman ang gagamitin niya para mag-install ng hindi mabigat sa sistema. Exact. Kung Tama. Babalikan ko lang yung tanong ng lalaki kanina. Ibig kong sabihin dito, gumagamit tayo ng mga pampublikong LLM. Pasensya na, pampubliko. Kasi kumpara sa mga LLM modelong meron tayo, na syempre ay mahigpit na, kumbaga, panloob lang. Ano ang ginagawa ng client na OSINT Atom? Sabi ni Mirko, kapag pinatakbo ito, may auto setup na gumagawa ng lahat, nagde-detect ng inyong makina. Na syempre ay napakahalaga para sa amin based sa laki o kapasidad ng inyong hardware. I-download dito ang open na modelo. Lahat ng open na modelo ngayon at sa hinaharap ay kakampi natin.
Idino-download nito ang pinakamainam na open na modelo sa kasalukuyan para sa inyong hardware at ida-download sa inyong makina. Gaya ng sinabi ni Mirko, sinusubukan naming mag-tune para hindi masyadong magamit ang inyong GPU. Kaya magaan lang ang paggamit. Bukod pa rito, pwede mo na lang itong buksan ng 30 minuto bawat araw, di tulad dati gaya ng SETI client na kailangang bukas buong gabi. Ibig sabihin, sa produkto na ito, pwede mo itong gamitin ng 30 minuto at makapag-classify ka na rito ayon kay Mirko. Meron tayong best mula sa 5, pinagmumulan ng isang best mula sa 5, pinagmumulan ay tumatagal ng mga 4 na minuto. Kaya napakatipid din ito pagdating sa paggamit ng enerhiya. Ang client ang nagsiset-up at otomatikong magda-download ng modelo para sa iyo. Kami ay gumagamit ng Olama bilang aming opisyal na wrapper ayon sa aming kasunduan. Alamin yung wrapper ang Olama. Kaya tinutulungan kami nito sa bahagi ng pamamahala ng lokal na modelong Yama. At pagkatapos ninyong ilunsad ito, maaari na kayong gumawa ng mga inference at tumulong sa amin. Ngayon, handa na ang client para dito. Binabago na namin ang mga source, binabago na namin ang bahagi ng aming API para matulungan nyo rin kami sa iba pang mga bagay. Kaya lahat ng labeling na nakikita nyo, naiintindihan nyo ba na sa ganitong paraan, sa isang banda, mayroon kayong access sa aming app kung saan makikita nyo ang mga nakaklassify na impormasyon, pero sa kabilang banda, maaari rin kayong tumulong sa pag-classify ng mga ito. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang dalawang huling tanong. Kailangan na nating magpatuloy kay Ivan. Hindi Tuloy lang. Paano tinitingnan ng antivirus? Hindi, limitado rin ang oras ko. Paano tinitingnan ng mga antivirus ang programa? At pangalawa, paano natin balak pagkakitaan ito? Kami ay mga developer ng Microsoft. Sa Uno Mirto, ilalabas ang programa bilang Microsoft client. Kaya para ito sa Windows 10, 11, opisyal kaming mga developer ng Microsoft. Sa teorya, hindi dapat magkaproblema dahil sa antivirus. Isa sa hinihintay namin ay ang Go Signal ng Microsoft para sa tamang digital signature para maiwasan ang maling pagkakakilanlan sa antivirus system. Sa tingin ko, malamang wala namang magiging problema. Tungkol naman sa monetization, mag-install ka ng mga lokal na modelo doon, tapos i-regulate mo gaya ng ginagawa ng Grid client, nag-i-install ng lokal na modelo pampubliko. Dahil siyempre, hindi natin pwedeng ilahad ang mga pribado natin, pero ayos lang, gamitin ang mga pampubliko ang ating sistema, API. Magpapadala ng batch sa inyong client at sasabihin sa inyo na ayos na. Tinutulungan mo kami i-classify ang 20 source, tapos ang client niyo ay nagka-classify at ibinabalik ang info na agad naming nilalagay sa marker pipeline. Gaya ng sinabi ni Mirko, dahil lahat tayo dito ay mahilig sa mga ganitong bagay, ginagamit natin ang mga pangalang ito. Sa una, sa dalawa. Matter at napapatuloy tungkol sa monetization. Plano kami ng monetization para sa app, pero ang client grid ay wala talagang monetization. Ibig sabihin, ipapakalat ito sa buong mundo. Ngayon, nagsisimula tayo ng paunang pagpapalabas para sa Italia. Sabihin na natin, nakadepende talaga sa kung paano mo ito gagamitin. Halimbawa, kung nanonood ka lang ng ilang balita, libre lang yon. Pero kung isa ka sa mga kailangang magsaliksik at kailangan mo talaga, ika nga. Pahirapan ng mga server kapag pinapaklasify ang 20,000 source tungkol sa isang bagay. Lalo na't kami ang nagbabayad para sa paggamit ng server. Siyempre, kailangan din namin kumita pero para sa normal na gamit lang. Halimbawa, kung magbabasa lang siya ng balita at gusto niyang malaman kung totoo at mapagkakatiwalaan ng source, wala namang problema doon. May mga serbisyo rin para sa OSINT researchers, mga mamahayag, at mga kailangang mag-evaluate ng libu-libong source. May bayad ito hindi dahil sa amin, kundi dahil kailangan din naming magbayad sa mga request na ipinapadala namin. Kung gusto ng user tumulong, naglagay kami ng donasyon. Si Antonio pa rin ang nagbibigay ng pera habang ako naman oras at pag-aanunsyo ang ambag ko. Ako ay shareholder sa loob ng kumpanya kung saan kami nagtutulungan. Kaya kami, marami na kami naibigay mula sa amin. Maaring mauwi ito sa wala o maging kamangha-mangha. Hinaharap ang marakapang sabi. Pwede ring mag-donate o tumulong gamit ang computer ang mga tao. Sa pagproseso ng mas maraming sources, pero sabihin na natin yung malalaking research na nangangailangan ng maraming datos at maraming kalkulasyon, hindi maiiwasan na yung mas advanced na bahagi, yun ay may bayad.
Pero depende sa kung gaano karami ang hinihingi ng isang tao. Ibibigay mo ba lahat ng sources tungkol sa PETSA sa internet? Ano ang isang bagay? Ibigay mo lang sa akin ang para sa nakaraang linggo. Iba pa yon. Kung may isa lang akong idadagdag para tapusin tungkol sa naunang sagot, ang client na Osintaton kahit paano ay mananatiling libre, ipapamahagi ito sa mas malawak, sabihin na nating internasyonal na antas. At siyempre, libre ito, gaya ng sabi ni Mirko tungkol sa app. Plano naming mag-monetize pero sa ngayon, preview pa lang kaya walang bayad. Sabihin natin kasama ang komunidad sa Italia at ang komunidad ni Mirko. Tulungan nyo kami, alam naming may mga bug pa, kaya libre ang buong phase na ito. Nakaplano na para sa lahat ng gagamit ng aming app at tutulong sa amin sa inference gamit ang client na Osentaton, magiging libre pa rin ang app palagi. Madali kami nakakahanap ng match. Kung magda-download kayo ng app, maaaring may bayad ng ilang bahagi balang araw. Pero kung tutulungan ninyo kami, libre ito para sa inyo. Ilang oras lang kada buwan ang kailangan. Libre ang app kapag gamit ang client na Osentaton. Merong isang buong estrukturadong modelo, napakaraming bagay na inilalagay namin ngayon. At ang pinakahuling bagay ay ang client na Osentaton, na tila isa sa mga unang eksperimento ng computer grid na nakabase sa AI. Diyan din kami nagtatrabaho kasama ang iba't ibang entidad, sabihin na natin, kasama ang iba't ibang universidad sa buong mundo at mga bagay na ganito. Palaging libre ito dahil gagawa rin kami ng bahagi, sabihin na natin, ng tinatawag na akademikong pananaliksik tungkol sa bahaging yon. Maraming salamat, Antonio. Isipin niyo dito sa Italia, wala pang gumagawa ng ganito. Dalawa. Siguro kami ang una, bukod sa malalaking kumpanyang may bilyong pondo, na sumubok gumawa ng bagay para sa larangang ito. Ausent. At sa pamamagitan ng isang network na parang hive mind ng Zerg, para mas maintindihan. Kaya natin magsama-sama para bumuo ng network at makuha ang processing power na dati lang sa malalaking kumpanya. Maraming salamat, Antonio. Siyempre, patuloy namin kayong i-update. Tandaan ninyo na inaasikaso pa namin ang gulo ng mga pahintulot mula sa Microsoft na wala sa aming control. Tapos magkakaroon pa ng ibang update sa client, yung sa inyo at iba pa. At marami pang ibang bagay. O, parang ito na ang pagbawi ng mga nerd. Ang ganda nito. CJ Ivan. Tuloy tayo. Samantala, may tatanong ako sa'yo. Sa bandang huli, nagkaroon tayo ng 20 minuto at 30. Oo. Kaya medyo laktawan natin, diretso na sa file number 3 para maiugnay ito sa sinasabi ni Antonio. Kung hindi ba natin muling bibigyan ng endorsement si Antonio? Dahil gumawa siya ng napakagandang trabaho mula sa technical na pananaw na walang kapintasan, kaya subukan ninyong tulungan siya, siguradong karapat-dapat siya, at siguradong makakaroon kayo ng maraming kasiyahan. Tulungan ninyo akong kumbinsihin siya na gumawa ng freemium na bersyon kasi gusto niya laging ibigay lahat. Ano ang ibig sabihin ng freemium na bersyon? Yan ang sinabi ni Mirko, ibigay ang app ng libre pero para sa mga gustong gamitin ito sa professional o semi-professional na paraan, may kaakibat itong gastos kaya kailangan nating bigyan ng kompensasyon ang gumawa nito. Mirko, yung isa pang file, yung nasa Italian, yung tungkol kay Trump, dun tayo nagsimula. Trump, Xi Jinping, ayan. Isa itong halimbawa ng sinasabi ni Antonio. Sa pagkakataong ito, tama, maganda, kita mo, gumagana rin ito ng maayos. Ang app ni Antonio ay nag-aalok ng isang aggregator, isang tagapagtipon ng balita. Alamin ninyo na ang katotohanan ay hindi kailanman ganap. At sa katunayan, sa oras na naghahanda ka ng ulat na ganito, ang estilo na makikita natin ngayon at nagsasaad ng mga bagay ng 100% ibabasura, iyon ang tagapagpasya. Dahil ang katotohanan ay di ganap. Sa sandaling may ipakita ang ebidensya na ang mga impormasyon ay naiproseso. Gaya ng nakikita ninyo, ako, bukod pa rito, ay napadalas ang pagpapaliwanag ko sa inyo. Tinawag ko rin ang tool na ito na Argos tulad ng mga mito sa mga alamat dahil may mga mata ito kahit saan. At ano nga ba ang tinanong niya kanina? Ang iyong listener ay parang isang utak na tumutulong sa iba't ibang mga ahente at gumagamit ng iba't ibang mga tool. Kasama rito ang ilan na may mga sikat na API na binanggit kanina ng listener. Ang ilan ay libre, ang ilan ay may bayad.
Naghamunan kami ni Mirko mula kagabi hanggang ngayon, kaya makikita natin ito at makikita natin ang tagumpay. Dahil nakikita nyo rin sa YouTube, nakikita nyo ako na nagla-live ATBP. Ginagamit namin ng artificial intelligence para gumawa ng report at magtanong ng specific na tanong para makuha ang resulta. Halimbawa, ito ang pinatatrabahuan namin ilang oras bago ang live na ito. May kaguluhan sa pagtaas ng mga presyo Pakita mo yung isa pang file na sinend ko. Tungkol sa pagkain sa Amerika. na bahagi ay dahil sa usapin ng gasolina, krisis sa Ormuz, bahagi ay dahil sa usapin ng mga pataba, at bahagi ay dahil kay Kasinya. Ano masasabi mo sa artificial na intelihensya? Yugnay ang mga datos na ito at ibigay lahat ng posibleng pinagkunan, lalo na't madalas itong pang-ekonomiya o matematika. Sanay siya sa ganitong gawain. Halimbawa ito, mga presyo ng consumer sa Amerika na ginamit mula Mayo 2026 itlog, karne ng gulay. Nagtanong kami ng unang 2 produktong ginamit. Yung gagawin ko ng 2 araw, buong gabi, para hanapin lahat ng report, para tingnan ng mga bagay na ito. At siya naman, sa loob lang ng 5 minuto, Hiniling niyang gawin ang sinabi ni Mirko. Mahalaga ito dahil maraming impormasyon ang hindi natin agad mahanap kapag kailangan nating magsaliksik. Inaabot tayo ng matagal. Mahirap hanapin ang hindi mo alam kasi alam ko na ang kipot ng Ormuz ay gumagawa ng 20% ng mundo. Pero di ko alam kung ito ay nitrato o potassium ng nag-aalaga ng isda sa aquarium. Alam ko lang ang nitrogen cycle. Pero dito, sinasabi niya talaga sa'yo ayon sa uri. Tama. Ang bansa, kaya kahit hindi mo alam, pero alam mo naman sa pangkalahatan kung ano ang tamang tanong na itatanong sa kanya. Isang misyon, inaatas mo ang misyon sa makina. Kaya si Mirko ay nagpakita ng iba't ibang datos. Bumabalik na naman tayo sa nauna. Sa katunayan, sinasabi niyang mali, bahagyang mali, karamihan ay cost push-up at kung ano-ano pa. Kaya totoo ang mga datos, mga totoong kaso ng bacon na nagkakahalaga ng $20 bawat onsa o mga ganitong bagay. Pero ito ay tumutukoy lang sa mga partikular na lugar. Tama, napag-usapan namin ito kanina nina Antonio at Mirko bago magsimula ang live. Sa Amerika, marami talagang tinatawag na food desert, mga lugar na mahirap makahanap ng sariwang produkto at gulay. Kaya maaaring ang impormasyong ito o halimbawa nagkaroon ng mito tungkol sa mga itlog na sa Estados Unidos daw ay wala ng itlog pero hindi naman totoo yon. Halimbawa, tungkol sa mga investment na pinili nilang gawin sa sektor ng automotive. Maari rin naming ibunyag na mga 2 linggo nang nakalipas, pumunta ang Pentagon kina General Motors at Ford. I-convert ang ilang pabrika para sa paggawa ng mga munisyon. ang parehong bagay ay nangyayari sa Alemanya. Balak nilang gamitin muli ang ilang malalaking pabrika ng sasakyan para gumawa ng mga munisyon, drone at iba pa. Tama yan, para rin sa mga laging kontra sa Europa. Ngayon, halimbawa, pumirma na kasunduan ang intelligence ng Alemanya sa isang kumpanyang Pranses ng artificial na intelihensya. Inalisan nila ng trabaho ang Palantir. Kaya una, naghahanda ulit ng Alemanya. Pangalawa, nagsisimula ng hindi magtiwala ang Europa o hindi na kasing tindi ng dati sa mga Amerikano. Kaya ayaw na nilang magbigay ng impormasyon kay Palantir. Si Antonio, halimbawa, ay may mga sariling tool at kinikilalang mga doktrina. Sa ganitong paraan, nasagot natin ang tanong ng tagapakinig kung paano mo sila ikinuklasipika. Ang ISA ay para mga score na ibinibigay ng mga ahensya tulad ng Moody o Standard & Poor's at iba pa na iniugnay nila sa mga bansa. Kung paano nila ito ginagawa. Hindi naman na ang analyst ay nagigising lang sa umaga at binibigyan ang Italya ng CCC o ibang base. Kundi batay ito sa maraming pinagkakatiwalaang sources sa oras na ito ay ginagawa. Reuters. Malinaw na mas may kredibilidad ito samantalang ang impormasyon mula sa diaryong ipinamimigay sa labas ng metro ay kailangan pang patunayan na may ganoong kredibilidad. Kaya sa pagtatapos, ang tanong talaga ay ito. Ano ang ginagawa kapag naghahanda ng isang OSINT report sa ganitong kaso maaaring para sa intelligence o para sa mga estrukturang militar? Ang mga impormasyong ibinibigay ay kailangang mapatunayan, kailangang maging kapani-paniwala at hindi dapat masyadong marami dahil kung hindi gugugulin ng isang komandante ang buong araw sa pagbabasa ng report.
Kailangan ang pangunahing impormasyon sa paggawa ng desisyon. Ganyan ang ginagawa ng Palantir. Ipinapakita ang dokumento na kaya ring gawin ng OSINT. Mga mapagkukunan, masasabi kong walang hanggan mula sa pananaw ng budget, enerhiya at kakayahang mag-compute ang hinaharap na makikita natin. Sa katunayan, ang tool na ito na ginagamit ko para sa sarili kong trabaho araw-araw ay isang tool na parang Palantir na pangbulsa. Ibig sabihin, ito'y salamin. Sa halip na akuin ang bigat o gamitin ang kakayahan sa pag-compute ng Palantir na walang hanggan, pero sisingilin din naman ako ng walang hanggan. Ginagawa niya ito sa sarili kong device. Sa madaling sabi, yon ang sinasabi ni Antonio. Ang app ay may sentralisadong kapangyarihan na kailangang suportahan din sa pamamagitan ng mga pamumuhunan at kakayahan sa pag-compute. Kailangan mo ring magsaliksik dahil hindi sapat ang magbasa ng isang balita lang. Hindi ito parang Biblia na basta na lang paniniwalaan. Sino ang gusto magsaliksik? Gumagawa siya ng masusing pananaliksik tungkol sa mga paksang interesado siya, tulad ng mga drone, eroplano, datos sa pananalapi at iba pa. At tandaan ninyo pa ang isang bagay, at ito rin ang magbibigay ng lakas sa mismong app ni Antonio, ang mga pagsasalin ang unang paraan para mailigaw ang impormasyon. Hindi maganda at hindi katanggap-tanggap ang mga automatikong pagsasalin. Kailangang magsalita ng lokal na wika ang app tulad ng kay Antonio o angkop na tool para maintindihan ang impormasyon. Sa Iran, kailangan mo taladang magsalita. Farsi ang kailangan, wala talagang ibang paraan. Hindi ko magagamit ang Google Translator. Bumabalik tayo sa malalawak na sitwasyon. Sige, kaya ang pagkakamali, ayan, siguro ito. Tatapusin natin sa huling pangungusap. Karaniwang pagkakamali ay maniwala agad sa larawan na tila magkakaugnay lang sa unang tingin, hindi ang mangolekta ng kakaunting datos. Noong una, sa simula ng usapan sa live, Noon mano-mano ko hinahanap ang mga balitang nagpapatunay o nagpapasinungaling sa gustong balita ko. Yun ang pagsisikap na kailangan talagang gawin ng bawat isa. Lahat gustong maniwala sa opensiba ng Ukraine noong 2023. Pero yung mga datos na nakuha ko, sinasabi sa akin na hindi ito gagana. Pero kasi hinanap ko talaga sila. Kung paniniwalaan ng dyaryo, maabot na raw ng mga Ukrainian ang Crimea. oo, sigurado, hindi ko lang nagawa ngayon, pero ipapakita ko sa inyo sa susunod. Madalas kong gamitin at naglagay ako ng litrato na gawa ng artificial intelligence, kaya agad mong malalaman na ito ay AI at ako ang nasa larawan. Kasama si Demis Hassabis, Nobel Prize winner sa kimika. Lahat ng estudyante at mga tinuturuan ko ay natutuwa at naniniwala dito. Ayan, sa litratong ito ay tinatago ko ang isang proseso na tinatawag na steganograpya. Ibig sabihin ay nagtatago ako ng malware sa loob nito. Kaya kapag kinlik mo ito, syempre hindi pa gumagana ang malware. Pero sa oras na i-click mo ito at kapag tiningnan mo ang metadata, halos na-clone ko na ang iyong cellphone o computer. Aral ng kwento, huwag magtiwala kahit kanino, pati sa akin. Gawin ninyo ang sarili ninyong pagsasaliksik kapag kayo ay curious, gamitin ninyo ang aplikasyon ni Antonio habang ginagawa ninyo ito. Kahit sa trabaho, gawin ninyo pa rin pero simulan ninyong gumamit ng iba pang mga tool at sa kasamaang palad, huwag ninyong isipin na lahat ay totoo at lahat ay lebre. Dahil madalas ay nakadepende ito sa uri ng pagsasaliksik. Ano ang gusto nating sabihin tungkol dito? Ang nakakagulat, hindi pala yon ang super algorithm. At oo, nagtanong tayo sa simula. Naalala mo ba? May sumagot ba sa MinHub? Mirko, sige, ang MinHub ay ang sikat na kwento. Ang tanging pagkakamali na iniugnay kay Palantir sa mga airstrike. Heto, ang totoo ay iba. Sa pagitan ng pag-atake ng Amerikano na ang target ay iba, ay may ginawa siyang ibang bagay. Kwento na nasa tabi ng paaralan, pero ang paaralan ay kinamaan ng isang shrapnel na dulot ng anti-aircraft mula sa isang Iranian na misil. Alam nating lahat sa mundo na pagkakamali yon ng mga Amerikano. Hindi kailanman lubos na ipinaliwanag ng mga Amerikano ito at sa tingin ko, hindi na nila ito gagawin. Muli, Minsan, hindi mo na nga sinusubukan
Hindi mo na sinusubukan dahil di na sulit para sa'yo. Ginawa rin namin yung mga parehong laro na ginagawa sa Ukraine. Pareho lang din ang estado. Sinusubukan ng missile ng Ukraine na salagin ang missile ng Russia. Laging kasalanan nung umaatake. Naalala mo ba, pareho lang sa issue sa Gaza, noong sinabi nilang may pinatay silang hindi ko alam kung ilang civilian sa paradahan ng ospital, isa na namang beses na hindi pala totoo. Yung mga issue sa Ukraine na nabanggit mo, sobrang dami talaga. Kaya itong klase ng app, itong klase ng tulong ay tumutulong sa mga gustong umintindi, sa mga gustong makabuo ng hindi naman absolutong katotohanan, kundi yung sarili nilang katotohanan. Siguro, magbigay rin ng kaunting pag-asa. Hindi lahat ay mapapalitan ng mga makina. Siyempre, dahil sinabi natin na iyon lang ang tanging pagkakataon na iniuugnay nila ang pagkakamali kay Palantir. Tama yon, pero ang gumawa ng Palantir ay hindi isinasaalang-alang na ang digmaan ay hindi lang mga pag-atake mula sa himpapawid. At kaya naman, ang salik ng tao ay laging mahalaga. Ang mga taktika o pareho lang ba? Ang reaksyon ng mga Iranian, ang pag-atake sa mga bansa sa Golpo ay hindi talaga isinama sa konsiderasyon. Ilang pagkakamali sa teknolohiya ang nais nating banggitin nang mangyari ang Oktubre 7. Pinananatili namin ang man in the loop sa ilang mga pinagkukunan, buong proseso sa simula na nakabatay sa aking trabaho, pero hanggang ngayon, makukuha pa rin namin ito kapag may bagong pinagmulan na pumapasok. Ang man in the loop ay kailangan para itama ang mga pagkakamali ng artificial intelligence na kung wala ang iyong pagwawasto, maliligaw ito ng landas. Oo, syempre, binibigyan mo sila ng buong kalayaan. Pero muli, alam namin at totoo naman yon. Sa intelligence at teknolohiya, sila ang pinakaabante at sa ilang aspeto ay mas mataas pa kaysa Estados Unidos. Halimbawa, noong Oktubre 7, hindi nakita ng mga observation tower ang mga granadang dumarating mula sa itaas dahil walang nakaisip na mangyayari ito. Kaya napakahalaga ng man in the loop. Kasama sa mga tanong na ito, naganda ako para magkaroon ng kaunting interaksyon. Ayon, nauna na palang itanong ng tagapakinig, kung mas lalo pang uunlad ang AI, mas magiging malinaw ba o mas malilito tayo? Mula, ang mga tao ay palaging Nasa gawain ng analyst, yan ang ginagawa ko. Nakikita ko nalilito ang mga tao. Ang dami ko nang nakita na peke at kumuha pa ako ng mga kurso para matukoy ang mga peke. Kaya sanay na ang mata ko. Alam ko agad na dapat tingal ang balat, buhok, kamay at anino. Kapag perpektong-perpekto ang balat, madalas malaki ang pagkakamali ng artificial intelligence. Sa mga aksesorya, may sinturon na walang saysay, may bag pero wala namang strap. Kapag alam mo na ang 1,012 na mahahalagang bagay tungkol sa mga ito, madali mo na lang mahuli ang mga ito. Sa ngayon, madali lang, pero hindi ko sigurado kung maayos nila ito sa loob ng 2 taon. May usapang technical pa kung ipapakita mo sa akin ng bumagsak na eroplano at ipapasa mo yon. Walang nasunog na damo o maling aileron. Sinasabi mo sa akin na ito ay isang T-64 na nawasak at nakikilala ko yon sa mga truck. Kung yon ay mula sa mga gulong mismo, masasabi ko pa ang modelo. Meron ka ring technical na aspeto, baka balang araw ay magiging magaling din siya sa mga technical na detalye. Magbibigay ako ng halimbawa, minsan nakakaligtaan ng isip ng tao dahil sobrang nakatutok sa aksyon, sa nangyayari. May sikat na peking video ng mga tao sa isang balkonahe na bumagsak at nahulog sila. Parang totoo lahat hanggang hindi mo tinitingnan ang likod ng balkonada, walang mga pinto o bintana. Paano sila nakapasok sa balkonahe? Madalas nawawala ang lohika dahil sobrang tutok ka sa bumabagsak na balkonahe at mga nahuhulog. Hindi mo na tinitingnan kung may pinto at bintana ang balkonaheng nasa likod para malaman kung saan sila lumabas papunta sa balkonaheng iyon. Mabilis ang mga pangyayari kaya tutok ang isip mo Sa gumagalaw at hindi mo na tinitingnan kung may pagkakaugnay pa ang iba. At sa kayong pagkakahiwa-hiwalay, Mirko, isa rin itong bagay na napapahirap sa trabaho ng intelligence. Kasi yung mga sikat na doktrina na parang mosaic at kung ano-ano pa, itong mga bagay na to,
hindi kayang hulaan ng teknolohiya. Dahil ang ganitong klase ng kilos, sobrang hybrid, sobrang asymmetric, kaya mahirap hulaan, kaya ulit. Alam mo kung ano ang simetriko? Ang artificial na intelihensya. Karamihan ng mga mukha na nakikita mo, sobrang perpekto, eksaktong hati sa gitna. Ito ay isang banat ni Antonio. Hindi, totoo yan. No, ay vero. Parang ang weird ng ibang mga larawan kung saan alam mong ganito ang mga tao dahil ba sobrang simetriko sila. Alam mo ba, para maloko ang mga tool na sumusuri kung AI ang sumulat ng artikulo, kailangan mong maglagay ng pagkakamali dahil hindi nagkakamali ang artificial na intelihensya. Kumikilos ito sa sistematikong paraan at madalas gumawa ng listahan sa inyong bullet points na tawag dito ng mga Amerikano. Ang bantas, kaya kung gusto mong lokohin ang makina, kailangan mong maglagay ng mga pagkakamali. Madalas siyang magsimula magsalita sa ikatlong panauhan. Sa madaling salita, kailangan mong pag-aralan ng mga ito kung gusto mong gawing trabaho ito. Binanggit ni Mirko, handa na ang komunidad. Kaya sabihin nyo sa amin kung ano ang gusto nyong i-develop namin paminsan-minsan. May ilan ding sumusulat sa akin sa LinkedIn pagkatapos ng live. Nagawin nyo pa rin ito at tawagan nyo si Mirko. Ang usapan tungkol sa mga kurso ay isang espesyal na usapan. Hiwalay ito sa proyekto ni Antonio, isang bagay na gusto namin gawin. Ako, si Ivan at si Ivan. Magkakaroon ng mga militar, magkakaroon ng mga tao mula sa intelligence. Pero totoong intelligence, pinag-uusapan natin ng Mossad, Skimbet, magkikita tayo ulit, NATO at BP. Pibadong bagay yun, hindi ito para sa gustong matutunan ng OSINT para lang sa katuwaan, kundi para sa nais gawing propesyon ito. Dahil ang mga taong ito, kung pupunta sila, may bayad at abunpo. Hindi sila humaharap sa publiko. Pumupunta lang sila kung parang isang kursong universidad. At syempre, kailangan din ng pribadong forum dahil baka may tagapakinig na magtanong ng isang bagay na hindi sinasagot ng mismong tao. Sa oras na ito, may isa pa akong sikreto na maaari na nating ibahagi ngayon. Ang mga nasa intelligence ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kung tutuusin, bahagyang katotohanan lang ang sinasabi nila. Bakit kaya? Dahil imposibleng makaiwas sa mga detektor, may mga teknik na parang sa mga pelikula sa Hollywood pero hindi naman talaga gumagana ang mga iyon. Kaya sa oras na magsinungaling ka, siguradong mahuhuli ka. Ito pa ang huling nakakatuwang bagay. Meron kami software yung nakakakilala. Oo, pwede naman nating sabihin ito. Matagal ko na itong naibahagi kasi may mga bagay na alam niya Antonio. Ang mga developer hanggang doon lang ang kaya nilang gawin. Pagkatapos, ipasa mo na ito sa iba, hindi dahil di mo kaya, kundi dahil tapos na ang misyon mo. Ayan, kapag gumagamit ka ng magagandang software at magagandang kamera, pwede kang gumamit ng software para magsilbing poligrapo. At ano ang ginagawa ng poligrapo? Nakikita nito ang kulay ng balat na pwedeng baguhin ng AI, kaya dapat sapat ang talino ng software para maintindihan ito. Ang pawis, ang paglaki ng mga pupil ng mata, ang galaw ng bibig, ang mga eye bags na nakikita ko ngayon. O mga palatandaan ito ng pagtaas o pagbaba ng cortisol at iba pa. I-connecta lang gamit ang camera, konting ilaw at iba pang bagay na subukan na namin ito. Software ito na sinusuri ang sarili nitong mga parameter. Gaano ka kumikilos, mga ganung bagay. Kung paano ka humihinga, Kung paano ka humihinga at BP. Sinasabi nito kung nagsisinungaling ang tao. Malaking tulong talaga sa online na pagtatalo. talagang oo, sa maraming pagkakataon ay ginagamit ito. Binanggit mo ang isang sibilyang larangan, isang paramilitar na larangan. Malakas ang interes sa ilang mga bansa para sa pag-aaral ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Sa maraming kaso, ang mga sundalo ay umuwi at may malinaw na mga problema kapag marami ang sumasama sa kanila. Dito na natin tatapusin ang bahaging ito. Kaya mga Gino, masasabi kong naging talagang interesante ito. Sa tingin ko, kailangan ng isang tao na mag-update, wag lang gumamit ng artificial intelligence. Ngayon, parang ikaw yung taong nakasakay sa kabayo noong umpisa pa lang ng panahon ng mga sasakyang demotor. Ford malapit nang matapos ang oras.
kung ikaw ay nananatiling isang analog na tao sa isang mundong. Hindi lang digital, kundi turbo digital pa. Non vai da nessuna parte. Ang mga magasin tungkol sa geopolitika at OSINT, pati na rin ang mga pagsusuri sa militar. Kung wala kang mga digital na mapa, wala kang artificial intelligence. Pasensya na, pero ito lang ang kayang sabihin ng artificial intelligence sa akin. Sa pagsusuri ng hukbong Chino, malaki ang lamang nito basta tama ang mga tanong na ibibigay ko kumpara sa eksperto sa China. Tama, eksakto lang. Anche non potrà mai Ang pag-iimbak ng ganong karaming datos ay nakasalalay sa pag-tweak, sa kakayahang magtanong ng tamang tanong, yun talaga, parang matrix din. Alam mo ang tanong. Kung alam mo ang tamang tanong, magagamit mo ng husto ang tool na ito. Pero wag mong asahan na agad ibibigay ng artificial intelligence ang sagot. Sa totoo lang, hindi agad ito gumagana. Kailangan mo itong marunong ibireksyonan. Ganito yon. Totoo yan. Mga Gino, salamat kay Ivan. Ikinagagalak kitang makilala, Antonio. Sundan ninyo siya. Hinihintay namin ang go signal mula sa Microsoft. Kaya kapag nangyari na yon, dapat mangyari. Maaaring mangyari bukas o kaya sa loob ng 10 araw. Sasabihin ko na available na ang app, mag-a-anunsyo rin ako sa social media at Telegram at patuloy kayong i-update para sa kliyente pang distribusyon at pati na rin sa iba pang mga proyektong pinapaunlad namin. Kaya salamat sa inyong lahat at magandang linggo sa inyo. Paalam, maraming salamat.